Nag-vibrate ang telepono ko ng alas 3:40 ng madaling araw. Alam ko ang oras ng eksakto dahil tinitingnan ko ito, hindi pa ako nakakatulog ng madalawang oras na. Nakahiga akong nakatingin sa kisame, nakikinig sa ulan sa labas ng bintana. Hindi yung tag-ulan na malakas at mabango na parang lupa at damo. Tagsibol na ulan, walang humpay, walang amoy, walang kahulugan. Nakhliwanag ang screen. Nakita ko ang pangalan bago ko pa. Naisip kung ano ang gagawin ko, iniabot na ang kamay ko. Tulad ng pag-aabot ng kamay sa mainit na kalan. Alam mong hindi dapat, pero naroon na ang kamay. Valeria. Tinangnan ko ang salitang iyon ng 6 na segundo. Pagkatapos ay sagutin ang tawag. Ang desisyong iyon kung sagutin o hindi ang humubog sa susunod na 3 buwan ng aking buhay. Maraming beses akong nag-isip tungkol doon pagkatapos. Kung hindi ko sinagot, tatawag ulit siya, magte-text at sa huli pupunta sa aming bahay at kakatok sa pintuan. Si Valeria Reyes ay isa sa mga taong hindi tumatanggap ng katahimikan bilang sagot, hindi siya kailanman tumanggap nun. Pero noong alas 3 ng madaling araw, hindi ko inisip ang mga bagay na iyon, sinagot ko lang ang tawag. Natalie, sabi niya, at ang boses niya ay ganun bigla na lang kumuntog ang isang bagay sa ilalim ng aking dibdib. Hindi sa takot kundi sa pagkilala. Kilala ko ang boses na iyon, boses ng babaeng may hihilingin sa iyo ngayon. Natalie, naiintindihan ko na huli na, naiintindihan ko, pero wala na akong ibang mapagtatakbuhan. Nanahimik ako. Bumuhos pa rin ang ulan sa labas. Si Rolando ay nasa ICU, sabi niya, bato. Sabi ng mga doktor, wala siyang oras kung walang transplant, isa ang inyong blood type. Natalie, ikaw lang ang nag-iisa, si RJ ay mananatiling walang ama. Ganun, walang paunang salita. Diretso sa mukha ng alas 3 ng madaling araw nang hindi pa tulog ang tao at bumabagsak ang lahat ng depensa, ng lahat ay mas masakit kaysa karaniwan. Ipinikit ko ang mga mata at sa sandaling iyon hindi ko alam kung bakit doon mismo ay biglang naalala ko ang amoy ng Luneta Park ng isang gabi nong tag-init. Ang mga ilaw na sumasalamin sa Manila Bay, ang gabi nang nagsimula ang lahat. 24 na taon ako noon at hindi ako nakpaplano punta sa kahit anong company outing. Hinikayat ako ng kaibigan kong si Irene sa loob ng 15 minuto, palagi siyang nagawa iyon. Titiknan ka lang niya ng may kaunting tukso sa mga mata, kaunting pangunawa, at nakakaramdam ka ng sapatos mo. Hindi ko company yung outing, kumpanya ng kasalukuyan niyang boyfriend noon may kinalaman sa medical equipment. Malaking function hall sa Makati, magapirasong tumalab ang magamantel at amoy nege mahal na bulaklak. Hindi ko gusto ang mga ganitong okasyon. Sa totoo lang, hindi ako sanay sa maingay na lugar, mas gusto ko ang tahimik na kape, mga libro, ang aking sulok sa sofa. Nagtatrabaho na ako bilang accountant noon, kahit sa maliit na firma at nakikipag-ugnayan lang ako sa mga tao ng kasing daming kinakailangan nagtrabaho. Sinabi ni Irene na namumuhay ako tulad ng isang lola, kahit ngayon na 33 na ako at may tahimik na buhay, naiintindihan ko na siya ay tama at walang masama roon. Si Rolando ang lumapit sa akin. Nakatayo ako sa tabi ng bintana na may hawak na baso na juice, halos hindi ako umiinom ng alak, hindi kailanman uminom at tinitignan ang Maynila sa ibaba. Tumayo siya sa tabi ko. Tumahimik ng 1 segundo, pagkatapos ay nagsabi, ikaw rin ba ay hindi mahilig sa mga ganitong bagay? Tumingin ako sa kanya. Matibay ang balikat, panatag, may kaunting ngiti pero hindi tulad ni Irene. Iba ito, mainit parang, nakatingin siya sa bintana, sa viewing lungsod, hindi sa akin. At iyon mismo ang nakpahiwatak sa akin, ang makataong akat-akat na nguminghiti at tumitingin sa iyong makamata ay laking kaunting nakakalarma. Sa totoo lang, hindi, sagot ko. Magaling, sabi niya, pareho pala tayo. Ito ay isang napakasimpleng parirala, ngunit sa edad na 24, ganyan ang epekto nga bagay na iyon. Parang naunawaan ka ng taong ito sa isang tingin sa loob ng 1 minuto.
Natutunan ko pagkatapos na si Rolando ay palaging ganon mahusay siyang hulaan kung ano ang gusto mong marinig at sinasabi niya ito ng eksakto. Ito ay isang talento o kasanayan. Hindi ko pa napagpasiyahan kung paano ito tamang tawagin. Nagkita-kita kaming 1 taon at kalahati. Susunduin niya ako pagkatapos ng trabaho kahit walang abiso, nakatayo sa labas ng gusali at nakangiti. Naglalakbay kami sa kanyang kotse palabas ng lungsod, nakaupo sa tabingang isang ilog, nakukuwento siya tungkol sa trabaho, pakikipagnegosasyon sa mga supplier mula Alemanya, mga kontrata sa mga ospital, mga business trip. Kilala niya ang lahat sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng lungsod, palagi siyang nakakaalam kung paano makakalusot nang hindi pumipila, kung sino ang makakausap, kung sino ang nagdesisyon. Naisip ko noon, narito ang isang taong nakaalam kung paano mamuhay. Ang aking ina, si Nanay Luisa, ay tinanggap siya ng may pag-ingat, hindi malamig, kundi maingat. Tiningnan niya si Rolando tulad ng pagtitik sa isang magandang, ngunit hindi kilalang prutas sa gubat. Maari kayang masustansya, maari kayang hindi. Pagkatapos nga ilang taon, tinanong ko siya, naramdaman mo ba ang isang bagay mula pa sa simula? Sumagot siya, naramdaman ko, pero hindi ko alam kung paano sabihin. Ang hindi ko alam kung paano sabihin na iyon ay nagastos sa aming dalawa ng napakarami, ngunit iyon ay ibang kwento na babalikan ko mamaya. Maliit ang kasal. 20 tao, isang restaurant sa may Baywalk ng Manila, ang parehong lugar na iyon na may mga ilaw na sumasalamin sa dagat. Hindi ko gusto ang maringal na selebrasyon, ayaw kong pagmasdan ng marami. Madaling sumang-ayon si Rolando. Masyadong madali, naintindihan ko na ngayon. Noon ay akala ko narito ang taong nakakaunawa sa akin. Ngayon ay naunawaan ko na wala lang siyang pakialam. Ang damit ko ay hindi ko pa inihahatid, nakabitin pa rin ito sa bag sa closet. Hindi dahil pinapahalagahan ko ang alaala, kundi dahil palagi may mas importanteng bagay kaysa mag-ayos ng closet. Ang unang 3 taon ay halos masaya. Sinasabi ko halos hindi dahil gusto kong baguhin ito sa pananaw ng kasalukuyan, kundi dahil ang katapatan ay mas mahalaga kaysa magandang kwento. Mabuti talaga iyon, tunay na mabuti. Si Rolando ay mapag-isip, halos walang alitan sa pabahay, may pera, kumikita siya ng maayos. Si RJ ay ipinanganak nung 25 na, ako si Rolando. Naroon siya sa pagsilang, hinawakan ang aking kamay, hindi binitawan nang natakot ako. Nang sabihin ng doktor na lalaki ito, umiyak siya, naaalala ko iyon. Matagal akong kumapit sa alaala na iyon, tulad ng pakapit sa isang bagay na ayaw mong aminin na nawala na. Si RJ ay espesyal mula pa sa simula, hindi sa paraan na sinasabing lahat ng magulang. Tahimik siya, mapagmasid. Sa edad na 1 taon, naupo at pinanonood ako nga ilang oras habang nagtatrabaho sa mesa. Hindi nagrereklamo, hindi humihingi nga atensyon, pinanonood lang. Sinabi nga pediatrician, lahat ay iningatan niya sa memorya. Sa 3 taon ay binasag niya ang alarm clock at pagkatapos ay muling tinignan ng walang tulong ko. Hindi perpekto, ngunit halos. Nakatayo ako sa pintuan at pinanonood siya at naisip ko, anong uri ngang tao ang lumalaki sa aking tahanan? Sa 5 taon ng kasal, may nagsimulang magbago, hindi agad, dahan-dahan, tulad ng pagbabago ng panahon. Unang napansin mo na naiba ang langit, pagkatapos ay napagtanto mong matagal na palang walang araw. Nagsimulang mag-overtime si Rolando, hindi bigla, dahan-dahan, unti-unti. Sa una, 1 beses sa 1 linggo, bagong kontrata, pulong sa mga supplier, kailangang tapusin ang mga dokumento. Pagkatapos ay 1 araw ang puwang, pagkatapos ay halos tuwing gabi. Ang mga paliwanag ay lagi nagtataglay na lohika. Mayroon siyang trabahong ganun talaga, hindi regular ang oras, maraming business trip. Naging sanay na ako, tinanggap ito bilang katotohanan. Accountant ako sa pag-iisip, nakikita ko ang mga numero, sinusuri, nakakahanap ng paliwanag. Ang makapaliwanag ay tumutukma ang pera, doon nagsimula ang tunay na hindi pagkakatuhma.
Nangyari ito ng aksidente. Ganun talaga nangyayari ang pinakamahalagang nga natuklasan. Nagahanap ako ng litrato sa kanyang telepono. Nagpahakot kami sa isang bakasyon sa Tagaytay noong tag-araw. Gusto niyang i-print ito at ang telepono ay mas malapit. Binuksan ko ang gallery, nagkamali, napunta sa banking app. Regular, malaki, walang paliwanag. Bawat 2 linggo, parang sweldo, ngunit sa kabaliktaran na direksyon. Isinarado ko ang app, ibinaba ang telepono, nahanap ang litrato sa aking sariling telepono. Ilang araw akong nanahimik, sinuri, tulad ng ginagawa ko palagi kung may hindi naktatugma. Pagkatapos ay tinanong ko siya tahimik, walang akusasyon, basta, ano itong pag-withdraw ng cash? Hindi, siya agad sumabog. Una ay nagpausing 3 segundo, pagkatapos ay may nagbago sa kanya at nakita ko ang isang taong hindi ko kilala malamig, galit. Ang galit ay hindi mainit, hindi nagsigasig, tahimik at malalim, tulad ng isang balon. Sinabi niya, iyan ay ang aking kita, Natalin, isang may sapat na gulang na tao ako. Sinabi ko, ako rin. Lumabas siyang silit. Hindi kami nag-usap ng 2 araw. Pagkatapos ay parang walang nangyari, nakdala siyang bulaklak. Tinanggap ko. Nakunwari kaming wala ang paksang iyon, ngunit naroroon ito, nakaratay na lang sa ilalim ng ibabaw, tulad ng yelo sa ilalim ng tubig. Si Valeria ay lumitaw ng mas madalas sa aming buhay pagkatapos ng insidenteng iyon. Noon, bihira siyang dumating sa mga holiday, minsan sa weekend. Isang malakas na babae, may ugaling pagsasalita na parang ang kanyang opinyon ay ang nag-isang possible. Mula pa sa simula ay nagtatayo akong pantay, magalang na relasyon sa kanya, hindi malapit, ngunit hindi rin marahas. Tinanggap niya ito bilang karaniwan. Pagkatapos ng insidente sa card, nagbago ang isang bagay. Mas madalas siyang dumating at palagi nang wala si Rolando. Uupo sa kusina, iinom ng tsa, titingin sa akin ng may pagsusuri at magbibitin ng maparirala, tahimik, halos malambot. Ikaw, Natalin, ay masyadong maraming iniisip, masama iyan sa mga babae. O, si Rolando ay pagod, huwag mong pantayan ang kanyang bawat galaw. O, ang lalaki ay dapat maramdaman na siya ang haringang tahanan. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naintindihan ko. Sumagot ng magalang at ni minsan ay hindi sinabi ang iniisip ko, malamang ay mali iyon. Ngunit 30 na ako, may maliit na anak, at naniniwala pa akong ito ay pansamantalang krisis na malalampasan. Napansin ni RJ ang lahat. Sa 8 taon, isang gabi nang pinatutulog ko siya, tinanong niya ako, Nanay, ang tatay ba ay nakatira na sa atin o nasa business trip pa rin? Tanong niya ito ng seryoso, walang tono, tulad ng pagtatanong tungkol sa panahon. Hindi ako nakasagot nun. Nagsabi ngang isang bagay tulad ng napakaraming trabahong tatay. Hinalikan siya sa noo, lumabas ng silid, at matagal na nakatayo sa koridor, nakasuporta sa dingding. Nag-isip ako, kung nagtanong ng ganitong tanong ang bata, napakagaling ng isang bagay na hindi tama. Ang wakas ay hindi dumating dahil sa pagtataksil, kahit pinahiwatig ko ito noon. Sa aming pamilya ay mayroon kaming ganitong kakayahan, mapansin kung kailan hindi naktatugma ang manumero. Ito ay profesional na deformasyon ng accountant. At natuklasan ko na angkop din ito hindi lang sa mga financial statement. Nagtatrabaho na ako noon sa isang logistics company sa Taguig. Mas tahimik na lugar, matatak na sweldo, maliit na koponan. Sa gawi, minsan sa gabi ay sinusuri ko ang mga dokumento ng asawa. Hindi sa pagdududa, kundi dahil minsan humihiling siyang tumulong sa tax reporting. Sa pagkakataong iyon ay hindi siya humihingi. Ako mismo ang nagbukas ng folder ng kanyang madokumento, nag-iwan siya ng laptop sa mesa sa kusina, dumaan ako, agad na nakita ang hindi pagkakatugma. Malalaking deposito sa isang sole proprietorship mula sa mga organisasyong may magagandang panggalan na hindi umiral sa SEC registry. Sinuri ko ng ilang beses, pagkatapos ay nagbukas ng website ng SEC, tiningnan ng mga business registration number.
Mga walang laman na kumpanya alinman ay hindi umiiral o nalikwidate na 1 o 2 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam nung kung gaano talaga ang ibig sabihin nito. Accountant ako, hindi investigador. Ngunit alam ko ang isang bagay, ang ganito ay hindi nangyayari ng aksidente. Kumuha ako ng screenshot, nag-save ng mga kopya ng mga dokumento sa USB drive, wala akong sinabi kay Rolando. Ilang araw akong namuhay sa bagay na ito, nag-isip, nagtimbang, sinuri ang sarili ko, tinanong, baka nagkakamali ako, baka may paliwanag. Nahanap akong paliwanag ng tapat, walang kinikilingan, hindi ko nahanap. Pagkatapos ay tinanong ko siya tulad ng beses na nakaraan, tahimik, walang akusasyon. Basta, Rolando, aksidente kong nakita ang iyong mga dokumento. Ito at ito, pakipaliwanag sa akin. Sa pagkakataong ito ay hindi siya sumabog. Naging iba siya, tahimik, dayuhan, hindi pamilyar, tumingin sa akin ng matagal. Pagkatapos ay nagsabi ng pantay na boses, tulad ng pagsasabi ng maliwanag, hindi iyan ang iyong pakalala, Natalie. Hindi kailanman iyon ang iyong pakalala. At lumabas. Hindi nagbanggaan ang pintuan. Lumabas lang. Kinabukasan, tumawag ako sa isang legal na konsultasyon. Ang kaso para kay RJ ay tumagal ng 7 buwan. Hindi ko gusto ang pag-alaala sa mga buwang iyon. Hindi dahil masama iyon kundi dahil nakakapagod ito. Bawat pagdinig ay parang isang pagsusulit na handa kang harapin, ngunit ang resulta ay hindi pa rin mahulaan. Nagupa si Rolando nga, abogado si Ati. Victor de los Reyes, nakilala sa lungsod bilang isang mahirap at epektibong lalaki, matangkad, laging nagsusuot ng mahal na barong Tagalog, nagsasalita ng dahan-dahan at mabigat, tulad ng taong sanay na pinakikinggan. Mula pa sa unang pagdinig ay nagtatayo na siyang imahe, hindi matatag na ina, puno ngang pagkabalisa, inilipat ang sariling takot sa anak, pinigilan ang relasyon ng anak sa ama, ang kasinungalingan ay magandang nakabalot. Pinakinggan ko at nagtaka kung paano ang profesional nagawang isang dayuhang buhay sa isang galit na salaysay. Nagupa ako kay Ati, Sandra Lacson. Hindi bata. Nakasuot ng salamin. Nagsasalita ng dahan-dahan, hindi dahil mabagal ang pag-iisip niya, kundi dahil tumpak ang bawat salita. Sa unang pagkikita ay sinabi niya sa akin, ang iyong asawa ay may pra at koneksyon, ang sa atin ay may katotohanan, at si RJ. Itinakda ng hukuman ang psychological examination ng bata. Natakot ako sa ganito, natakot na mabigo si RJ magsara, magsabi ng maling bagay, ngunit si RJ ay si RJ. Umupo siya sa harap ng psikolohista, isang tahimik na babae sa gray na kardigan, at sumagot sa mga tanong tulad ng lagi niya, tahimik, tumpak, walang labis. Nang tanungin siya kung kanino siya gustong manirahan, nanahimik siyang 10 segundo, pagkatapos ay nagsabi, kay nanay, dahil lagi siyang nasa bahay. Simpleng sagot, tinanggap ito ngang hukuman bilang isa sa mga pangunahing argumento. Sa isang pagdinig, pinaktunan ni Ati de los Reyes ang pinansyal. Ang aming kliyente ay handang magbigay sa batang maayos na antas ng pamumuhay. Ang ina ay nasa inuupahang apartment at hindi matatag ang kita. Sumagot si Ati Lacson ng hindi itinasang boses, ang katatagan, Your Honor, ay hindi ang laki ng apartment. Ito ang presensya, ang ina ay naroon. Inilabas ang desisyon sa aking pabor. Si RJ ay manatili sa akin. Si Rolando ay may karapatang makita sa isang itinakdang schedule. Lumabas ako sa sala at sa unang sandali ay wala akong naramdaman, pagod lang. Pagkatapos ay tumawag ako kay Irene. Sinabi niya, sige na. Natawa ako, hindi dahil nakakatawa, kundi kailangang palabasin ang lahat ng naipon sa 7 buwan. Si Valeria ay lumabas sa hukuman ng hindi nagsasalita. Hindi sumiga, hindi umiyak, hindi tumingin sa aking direksyon, lumabas lang. Ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot sa akin kaysa anumang banta. Ang mamalakas na tao kapag tumahimik ay hindi maganda iyon.
Ibig sabihin, may pinag-isipan sila. Lumipas ang isang taon marami ito kung binubuhay mo mula sa loob. Nag-ayos kami ni RJ sa isang inupahang apartment sa Marikina. 2 silid, 3 palapag, bintanang nakaharap sa isang patio na may mga punong kaimito. Sa umaga, may amoy ng lupa mula roon, lalo na sa taglagas. Kinuha ni RJ ang silid at agad itong ginawang workshop. Mga wire, circuit board, soldering iron sa stand, mga drawing sa mga dingding. Isang beses na sinubukan kong linisin ito. Tumingin siya sa akin ng ganun, nakita kong ibabalik ko ang lahat. Nagmamaneho ako sa trabaho sakay nga aking lumang Vios. Binili ko ito bago ang diborsyo sa mas magagandang panahon, 7 taon na ito ngayon. Nagiging suplado sa malamig at minsan ay hindi nag-imprenta sa unang pagkakataon, ngunit hindi ko kayang bumili ng bago. Tinawag ko itong ang aking matanda ng walang tawa, may pagmamahal. Ang matanda ay hindi ako pinabayaan, ang matao ang nagpabayang sa akin, hindi siya. Nakikita si Rolando ni RJ ayon sa schedule 1 beses bawat 2 linggo, 4 na oras. Si RJ ay bumabalik mula ron ng mas tahimik kaysa karaniwan, hindi nakukuwento kung ano ang ginawa nila. Hindi ako nagtatanong. Tinisod ko na ito bilang relasyon nila nga ama at anak, at ang aking trabaho ay huwag makialam, maging lang naroroon kapag kailangan. Ang buhay ay hindi masama, tahimik, pantay-pantay. Nagtatrabaho ako, pumupunta si RJ sa paaralan tuwing linggo. Pumupunta kami sa palengke para sa mga pagkain, minsan sa sine. Maliit, maliwanag na pag-iral na natutunan kong pahalagahan. Pagkatapos ng ilang taon ng kawalang katiyakan. Ang katiyakan ay isang luho, at pagkatapos umulit ang telepono ng 3:00 ng madaling araw. Hawak ko ang receiver at naririnig si Valeria na humihikbi sa kabilang dulo, hindi malakas, maayos, nasukat, mahusay siya sa ganun. Si RJ ay mananatiling walang ama, paulit-ulit niya. Kailangan ng batang lalaking ama, Natalin, naintindihan mo. Ang ulan sa labas ay hindi huminto. Sa isang sulok ng apartment ay may tumitibok na orasan. Hindi ko ito karaniwang naririnig, ngunit ngayon naririnig ko ang bawat tibok. Tik-tik-tik. Nag-isip ako kay RJ tungkol sa kung paano siya nakahiga sa kanyang silid sa gitna ng mga wire at circuit board. Ngayon 11 taong gulang na bata na, may seryosong mukha at espesyal na paraan na pag-isip. Nag-isip ako sa kung paano siya tumitingin sa dingding pagkatapos ng pagbisita sa ama, kung paano hindi siya nagkukwento, kung paano may kumukurot sa kanya kapag aksidente kong binanggit ang pangalan ni Rolando. At gayunpaman nagsabi ako, pupunta ako. Huminga si Valeria. Sa hingang iyon ay may isang bagay kaginhawahan, tagumpay, hindi ko agad napagtanto. Tumayo ako, nagbihis, kinuha ang susi ng kotse. Bago lumabas, sumilip sa silid ni RJ. Nahimbing siyang nakahiga sa isang tabi, ang matuhod ay hinila palapitan. Palagi niya itong gawin, maging bata pa man. Sa bedside table ay may kalahating nagawang circuit. Isa pang LED ay kumikisap ng hindi halos mapansin, pula, dahan-dahan, tulad ng tibok ng puso. Tinitignan ko siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay maingat na isinarado ang pintuan at lumabas sa gabi. Ang lungsod sa 4:00 ng madaling araw ay hindi ang lungsod kung saan ka nakatira. Ito ang skeleton nito. Parehong mga kalye, parehong mga gusali, ngunit walang tao at walang ingay. Iba ang hitsura nila, mas hubad, mas tapat, tulad ng isang kwartong walang kasangkapan. Nagmamaneho ako sa walang taong EDSA at ang aking matanda ay humuni ng pantay. Medyo hindi masaya. Hindi siya mahilig sa lamig, nagrereklamo kapag bumaba sa ilang degree, at gabi na iyon ay humigit kumulang 3 degree. Ang ulan sa oras na iyon ay hindi huminto, natahimik lang, hindi na mga patak, kundi isang ambon na dumapo sa salamin sa harap bilang manipis na pelikula. Ang mga viper ay dahan-dahang naglilinis nito at sa kanilang ritmo ay may isang bakay na nakakapagpakalma. Tinitignan ko ang kalsada at sinubukang huwag mag-isip. Hindi ito gumana.
Nag-isip ako kay RJ tungkol sa kung paano siya ngayon ay natutulog at mabuti na natutulog at iniwan ko siyang may sulat sa mesa sa kusina. Lumabas sa ilang bagay, babalik bukas na umaga. May lugaw sa kalan, ang sulat ay panatag at hindi tumpak. Walang trabaho ako. Iyong lugaw ay naroroon rin ng aksidente dahil iyon ang lagi kong isinusulat sa mga ganitong sulat kahit na walang lugaw. Nag-isip ako kay Rolando sa kung gaano ko siya nakita mula sa diborsyo, ilang beses lang, sa paghahatid kay RJ sa labas ng gusali. Palagi siyang normal ang hitsura, kahit mabuti kahit nagpataba pa nga. Nagsusuot ng mamahaling jacket, ang kotse ay bago, walang tanda ng isang taong may seryosong problema sa bato. Doon ako naisip sa hindi pakakatuhma. Ang Philippine General Hospital, malaking gray na gusali sa gilid ng Taft, ay kumikislap sa mga deguwardyang ilaw. Nagpark ako sa walang taong paradahan, pinatay ang makina, at 1 minuto ay naupo nang hindi lumalabas. Nakikinig sa paginto ng motor, pagkatapos ay kinuha ang bag at naglakat. Nakatayo si Valeria sa pasukan ng ward. Itim na damit, ibinababang balikat, may kulubot na panyo sa kamay. Lahat ay tama, lahat ay tulad ng balo kahit buhay pa si Rolando. Nang pumasok ako sa mga glass na pintuan, itinaas niya ang ulo at nakuha ko ang sandaling iyon 1 fraksyon ng segundo bago lumitaw ang tamang ekspresyon sa kanyang mukha, kaginhawahan, luha, kahinaan. Maganda itong ginawa, profesional kung gusto. Humakbang siya patungo sa akin, hinawakan ang aking kamay sa makabilang kamay, pinisil. Natalin, dumating ka, alam ko itong darating ka, mabait na tao ka, palagi kang mabait na tao sa kabilang lahat. Sa kabilang lahat ito ay isang maliit na tulos, maayos, halos hindi mapansin. Namarkahan ko ito at wala akong sinabi. Sa tabi ni Valeria ay nakatayo ang isang lalaki, halos 40 taon, katamtamang taas, dark na polo at pantalon. Nabihisan tulad ng isang taong dumating ng maikli sa isang bagay at nagbihis ng hindi para sa pakikipagtagpo, kundi para sa pag-andar. Bilog ang mukha, bukas, mabilis ang mga mata, sinabi ni Valeria. Si Kenneth ito business partner ni Rolando, isang malapit na tao. Narito siya mula pa sa simula, tumutulong sa amin sa mga medical matters. Iniutos ni Kenneth ang kanyang kamay, ngumiting maluwag at mainit. Natutuwa akong makilala kayo, maraming sinabi si Rolando tungkol sa inyo. Pinagkamay ko siya at ngumiti rin. Ano kaya ang sinabi niya? Malamang isang bagay na maginhawa. Iginiya nila ako sa silid. Ang koridor ng ICU ay umamoy tulad ng bawat ECU, antiseptic, tiwalang kama, at isang bagay pa na hindi mawari, isang bagay na nariroon lamang sa mga lugar kung saan ang mga tao ay nasa hangganan. Ang nurse sa post ay tumingin sa akin ng pagod at nagsabi na maaari akong pumasok ng 5 minuto. Tumango ako, binuksan ang pintuan. Talagang masama ang hitsura niya, nanayat. Abo, may mga anino sa ilalim ng mamata na hindi ko nakita noon. IV drip sa kamay, baso na may straw sa bedside table. Ang kama ay mayos na nakayos, isang nurse ang gumawa nito, malamang. Tumigil ako sa pintuan. Tinitingnan siya ang taong kasama ko sa loob ng 8 taon, kasama sa apartment, mga biyahe, mga alitan, paksilang ng anak. Ngayon nahihiga siya sa hospital bed at hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Hindi awa maintindihan ang awa. Isang bagay na mas komplikado, isang bagay na walang salita para sa akin. Binuksan niya ang mga mata, nakita ako, at dito ko napansin ang isang bagay na napansin ko noon pa kung mas marunong na akong tumingin. Ang kanyang mamata ay hindi nagpapahayag ng kaginhawahan, hinding takot, nagpapahayag sila ang kalkulasyon mabilis. Sandali, halos hindi kapansin-pansin, tulad ng mga numero, sa 1 metro na umiikot ng masyadong mabilis upang makita ang ma-individual na numero, ngunit sapat ang bagal upang maunawaan na may ibinibilang. Ang tingin na iyon ay kilala ko, nakita ko ito sa korte. Nang pakikinggan ni Rolando ang matestimonya at nagtatada ng hindi siya napapansin. Nagsabi siya ng tahimik, ng bahagyang pagkaos, Natalin, dumating ka. Dumating, sabi ko. Pahinto, huminga siya ng hindi pantay,
o nakunwaring hindi pantay. Natutuwa ako, Natalin, na hindi naging maayos ang lahat ng nangyari sa ating dalawa. Alam ko na matagal na rin ang lahat ng hindi maganda. Wala akong ibang matatawagan ngayon. Totu, wala. Ang blood type natin ay makatugma. Ang mga doktor ay nagsasabing wala ng oras. Si RJ, Natalin, naintindihan ko na hindi ako karapat-dapat sa tulong, pero si RJ, hindi dapat maging dahilan ang sakit ko para mawalan siyang ama. Si RJ ang tamang salita sa tamang sandali. Nanahimik ako at nagbatuloy siya. Palagi kang nag-iisip sa kanya. Magandang ina ka. Natalin, mas mahusay ka kaysa sa akin bilang ama. Iyan ay totoo. Tinawag niya akong Natalin sa aming maunang taon ng kasal. Sa mga unang taon lang, nanatili ako ng isa pang minuto. Nagsabing mag-isip ako, lumabas sa koridor. Naghihintay si Valeria sa labas, nakatayo sa 2 hakbang mula sa pintuan, parang aksidente. Si Kenneth ay nakaupo ng mas malayo, nakatingin sa telepono. Nang lumabas ako, ibinaba niya ang telepono at ngumiti ulit, maluwag, mainit, eksakto sa unang pagkakataon. Ang ngiti na iyon ay parang logo na re-reproduce ng walang pagbabago. Paano siya? Tanong ni Valeria. Masama ang hitsura niya, sabi ko. Mag-iisip ako. Natalin, walang oras para mag-isip. Ang mga doktor ay nagsasabing 1 linggo, baka mas maikli. Malambot na idinagdag ni Kenneth. Ang preliminary compatibility testing ay tumatagal ng ilang araw. Habang nahihintay ng resulta, habang nakokonkordansa walang oras, gusto lang naming humingi na pumayag ka kahit sa initial compatibility test. Iyan ay hindi nangangahulugang may obligasyon. Hindi nangangahulugang may obligasyon. Maraming beses ko itong naalala pagkatapos. May isang bagay doon na parang advertisement, ang espesyal na tonong ang pagugulong kapag sinasabing libre. Ibig sabihin ay sa ngayon. Nagsabi ako na makikipag-ugnayan bukas. Nagpaalam, naglakad patungo sa kotse. Sa labas, nagdidilim pa lang. Hindi sikat ng araw, kadiliman lamang na naging abo. Umupo ako sa kotse at hindi ko pinagana ang makina. Nag-isip ang isipang buhatan ng accountant na tiningnan ni Irene bilang aking kakulangan ay hinahayaan ang sitwasyon sa mga kolumna. Sa isang banda si RJ na nagmamahal sa ama, sa kabilang lahat. Sa kabilang banda si Rolando na hindi ko pinagkakatiwalaan ni Gramo. Sa pagitan nila ako at ang aking bato at ang buong gabing gito. Pinalakat ko ang makina at umuwi. Ang masusunod na araw ay nag-eskalate ang presyon ng napaka-sistematiko na kahit ay nagtataka na ako sa organisasyon ng proseso. Katulad ng isang mahusay na planong operasyon, ilang vektor ng sabay-sabay. Bawat isa ay tumatama sa sariling punto. Dumating si Valeria kinabukasan ng walang tawag, bandang tanghali, nang nasa paaralan si RJ, kumatok sa pintuan, binuksan ko. Nakatayo siya na may bag tinapay mula sa tindahan. Ngunit ang hitsura niya ay parang nagluto, siya mismo mula ng gumaga. Hayaan ko siyang pumasok. Naupo kami sa kusina, uminom siyang tsaa, uminom akong kape, at nagsalita siya. Matagal, walang madali, ng boses ng isang babaeng may panahon at walang puntang-puntahan tungkol sa tungkulin sa pamilya, tungkol sa kung paano ang matao sa mahirap na panahon ay dapat makasamang hawakan ang kamay at hindi bigyang alam ang maalitan. Tungkol sa kung paano ang kanyang sariling ina sa dekada 70 ay nagbigay ng bato sa kapatid ng walang anumang usapan dahil iyon ay ang dapat gawin. Tungkol sa kung paano si RJ sa buong buhay niya ay malalaman na tinanggihan ng ina ang tulong sa ama nang nangangatay ito. Ang huli ay tumpak na tumpak. Alam niya kung saan titibok. Tumango-tango ako, uminom ng kape, tinitingnan ang mansa sa tablecloth. Parang mas ligtas kaming makasama kapag tinitingnan ko ang mansa, hindi ako magsasabi ng anumang labis, hindi nagsabi. Nang lumabas siya, hugasan ko ang kanyang tasa ng mabuti, parang may kahulugan iyon. Sa ikatlong araw, nagsimula ang tawag. Malala yung kamag-anak ni Rolando na halos hindi ko naalala.
Isang pinsan mula Cebu na naroon sa kasal namin at wala akong nakausap ni isang beses sa loob ng 8 taon ng kasal. Isang tiyo na hindi ko matandaan ang pangalan. Nagsasalita silang halos iisa sa iba't ibang salita ngunit iisang tono, parang nagbabasa sa iisang teksto. Si Rolando ay malubha. Ang pamilya ay nasa kagipitan. Ikaw ang nag-isa. Si Arjay. Sa ika-4 na araw, tumawag si Irene. Si Irene ay isang hiwalay na kwento. Magkaibigan kami ng 12 taon. Nagtatrabaho sa parehong kumpanya ng 5 taon sa 12. Sa lahat ng taong iyon, ni minsan ay hindi siya nagsabi sa akin nais ko marinig imbes na totoo. Dahil dito ay minsan ay hindi comfortable siya. Dahil dito ay hindi kayang palitan. Dumating siya sa gabi ng walang abiso na may 2 takeout coffee, umupo sa harap ko sa mesa sa kusina at tumingin ng may espesyal na titik niya bahagyang nakipot direkta. Ikuwento mo sa akin. Ikuwento ko ang lahat. Ang tawag ni Valeria, ang biyahe sa ospital, si Rolando sa ECU, si Kenneth at ang kanyang ngiti, ang mga tawag ng kamag-anak, nakinig si Irene nang hindi nagpaputol. Mahirap sa kanya ito nakikita ko dahil ilang beses siyang nagbukas ng bibig at isinara. Nang matapos ako, nanahimik siyang 1 segundo, pagkatapos ay nagsabi, Natalin, naunawaan mo na ginagamit kanila, ngunit si Rolando ay talagang may sakit. Nakita ko siya. Ang isang tao ay maaring talagang may sakit at sabay ay ginagamit ka. Hindi ito makapalit na bagay. Alam ko na siya ay tama. Dahil doon hindi ko nagustuhan marinig ito. Siya ang ama ni Arjay. Oh, at iyon ay nagpapakulay sa iyo na magbigay nga organ sa kanya. Hindi. Ngunit si Arjay ay bata. Hindi siya dapat gamitin bilang argumento sa desisyong ito. Hindi siya dapat isama dito. At ang katotohanan na isinasama nila siya iyon ay nagsasabi na sa iyong isang bagay tungkol sa mga taong gumagawa nito. Nanahimik ako. Kinuha ni Irene ang kanyang kape, uminom, ibinaba ulit ito. Natalin, ikaw ay accountant, alam mong makita kung kailan hindi nagtatugma ang mga numero. Tingnan ang sitwasyong ito ng parehong paraan. Tawag ng 3:00 ng madaling araw. Presyon mula sa lahat ng panik. Hindi kilalang business partner na naroon sa ospital ng 4:00 ng umaga. Makamag-anak na hindi tumawag sa loob ng 8 taon at biglang sabay-sabay. Normal ba ang larawang ito? Tinitingnan ko siya. Hindi, sabi ko sa wakas. Hindi, sumang-ayon siya. Mag-ingat ka. Lumabas siya ng 9:30. Matagal akong naupo sa kusina pagkatapos tinitingnan ang mesa, ang baso, ang bintana na puno ng madilaang kalye at nag-isip na tama si Irene at hindi ito nagbabago ng kahit ano dahil ang pagiging tama ay hindi nag-aalis nege sitwasyon. Napansin ni Arjay ang mga bagay-bagay sa 5 araw. Hindi ko itinatago ang katotohanang may nangyayari, hindi lang direktang sinasabi. Naglakad ng abala, sumasagot ng hindi tumpak, 2 beses na nakalimutang pirumahan ang kanyang diary. Tinitignan niya ako ng maingat at nanahimik tulad ng lagi niya kapag may naiintindihan na siya ngunit hindi pa alam kung kailangang magsalita. Sa gabi, lumabas siya sa kusina nang pinapalaba ko ang pinggan, umupo sa upuan hindi sa tabingang mesa kundi pahiwatig tulad ng pagpupulong na hindi opisyal at tinanong, ayos ka ba? Oh, okay lang ang lahat. Hindi. Lumingon ako. Tinitignan niya ako ng panatag. Direkta sa tingin ng maliit na mananaliksik na gumawa ng konklusyon ngunit nagbibigay sa iyong pagkakataon na ipaliwanag ng ikaw mismo. Tungkol ba ito kay tatay? Tanong niya, paginto. Pinawi ko ang tubig. Ang tatay ay may sakit, sabi ko, seryosong may sakit. Inospital siya at humingi ang kanyang lola ang tulong sa akin. Isa ang aming blood type, mataas ang compatibility. Kailangan ng tatay ng kidney transplant. Matagal na katahimikan. Tumingin si Arjay nang hindi sa akin sa dingding, sa ref, sa hindi tiyak na punto kung saan tinitingnan ng matao kapag nag-iisip. Plano mo bang gawin ito? Tanong niya sa wakas. Hindi pa ako nagpasya. Nanahimik pa siya.
Pagkatapos ay nagsabi ng tahimik, walang diin basta bilang katotohanan. Huwag. Bakit? Nagbahayng balikat. Para sa isang 11 taong batang marunong magpaliwanag ng komplikadong bagay tungkol sa electrical circuit, ito ay kakaibang parang hindi inaasahan. Basta huwag. Hindi ko alam kung bakit, ngunit huwag. Tinitignan ko siya. Sa isipan ko ay lumitaw ang isang alaala malayo, halos nakalimutan. 23 taon na ako at ang sarili kong intuition ay nagsasabi sa akin ng eksakto iyon tungkol kay Rolando. Basta huwag. Hindi ko alam kung bakit, ngunit huwag. Hindi ko pinakinggan nun nakpasya na takot lang iyon sa seryosong relasyon. Tumayo si RJ, kinuha ang isang prutas mula sa mesa, palagi niya itong ginagawa nang walang pahintulot. Parang nagmamay-ari at umalis sa kanyang silid. Maingat na isinarado ang pintuan. Nakatayo. Ako sa tabing lababo na patayin na ang tubig. At nag-isip na ang isang taong 11 taong gulang ay minsan ay nakakaalam ngang hindi. Alam ng isang tao na 33 taon. Basta dahil hindi pa siya natututong huwag makinig sa sarili. Sa ika-6 na araw, tumawag ako sa ospital at nagpa-schedule ng preliminary examination. Sinabi sa sarili ko, para lang malaman ang compatibility, walang obligasyon. Si Kenneth ay sinalubong ako sa pasukan ng transplantation ward, ngumiti, pinagkamay, nagsabi ng isang bagay na magalang, sinamahan sa registration. Lahat ay inayos ng maaga, tsit, pila, silid, mabilis at maayos, tulad ng nangyayari kapag may nagayos nito ng maaga. Tinanggap ako ni Dr. Avelino Fortunato, head ng transplantation unit ng Alas 10 Media. Sa pintuan ng opisina ay nakalagay, Dr. Avelino F. Fortunato, MD, FPCP, FPSN, Chief, Section of Transplantation. Pumasok ako. Lumabas siya na isang taong halos 50, payat, tuwid, nakasuot ng salamin sa manipis na balangkas, itinataas ang kanyang tingin sa itaas nito kapag nagsasalita. Hindi masamang tao, napakamapansin lang. Ang gayong tingin ay sa mga taong sanay na mapansin ang hindi sinasabi ng malakas. Nagtanong siya ng sistematiko, ayon sa protokolidad, maga-chronic na sakit, maga-operasyon, maga-allergy, presyon, pamumuhay. Sumagot naman ako ng sistematiko. Pagkatapos ay itinanghal niya ang ulo mula sa form at tumingin sa akin sa itaas ng salamin. Natalina, may obligadong tanong ako. Ito ay itinatanong sa lahat ng potensyal na buhay na donor. Ang desisyon mong maging donor, ito ba ay kusanglob? Walang panlabas na presyon, walang pamimilit o interes na pinansyal. Binuka ko ang bibig at isinarado ito. 1 segundo, 2. Pagkatapos ay nagsabi ako, "O, kusanglob." Tumingan sa akin si Dr. Fortunato sa itaas ngang salamin ng ilang segundo pa. Pagkatapos ay gumawa ngang tala sa form. "Maganda, ipadala natin kayo sa paunang pagsusuri." Lumabas ako sa koridor at tumigil, nakasuporta sa dingding sa tabi ng water cooler kung saan pantay na nagbuburbol ang tubig. Sa ulo ko ay tumunok ang sarili kong boses, "O kusanglob." At agad ang ibang boses, "Panlub." Ang isa na bihira ko binibigyan ng pagkakataon, "Kakasinungaling ka sa doktor." Hindi sinungaling tungkol sa intensyon, sinungaling tungkol sa dahilan. Dahil ang kusanglob ay nagpapahiwating ng kawalan ng presyon. At mayroon itong presyon 7 araw ng presyon mula alas 3 ng umaga, mula sa lahat ng panig. Nakatayo ako sa tabing water cooler at tinitingnan ang puting ceramik na sahig at nag-isip. Kung ang desisyon ay ginawa sa ilalim ng presyon, ito pa ba ay kusanglob na desisyon? Nagburbal ang cooler. Sa koridor ay lumipas ang isang nurse na may wheelchair. Nagpatuloy ang buhay. Naglakad ako para magsumitenenga magapagsusuri. Noong gabi, muli ay hindi nakatulog, nakahiga at nakikinig sa katahimikan ng apartment. Walang tunok mula sa silid ni RJ, mahimbing siyang natulog. Iyon ay katulad ko. Tinitignan ko ang kisame at nag-iisip, hindi tungkol kay Rolando, tungkol sa sarili ko,
Tungkol sa kung sino ako ng 24 na taon kumpiyansa na alam ko kung paano suriin ang mga tao. Tungkol sa kung sino ako ng 30 nang natuklasan ang hindi pagkakatugma sa kanyang madokumento at ilang araw pa rin akong nanahimik na hanap ng paliwanag, ayaw makita ang halata. Tungkol sa kung paano sa korte ay narinig ko ang masalita ni Ate Lacson. Ang katatagan ay presensya at naintindihan na totoo ito. Naroroon ako palagi bawat araw sa tabi ni Arjay, sa tabi ng kanyang buhay, ng kanyang mga sirkwit, ng kanyang katahimikan, ng kanyang mga prutas, kinukuha sa mesa parang nagmamay-ari. Naroroon ako. At ngayon ang nag-isip ako ay ganito na nakatingin sa kisame ng alas 5 ng umaga. Kung mahihiga ako sa operating table at may masamang manjari at may maring masamang manjari, ang operasyon ay operasyon. Ang buhay ng mga donor ay may mga komplikasyon, ito ay hindi lihim. Kung mayroon, sino ang mananatiling nasa tabi ni Arjay? Ang kanyang ama na nakahiga na may mga tubo at may kalkuladong mga mata, ang kanyang lola na marunong ng ganda na ayusin ang masalita tungkol sa tungkulin sa pamilya. Lumingon ako. Ang kisame ay walang sagot. Sa ulo ko ay umiikot ang isang parirala hindi ko sarili ng iba. Nabasa ko noon sa isang mystery novel. Kung hindi mo naiintindihan kung bakit kailangan mo ito, ngunit may ibang naiintindihan ng eksakto kung bakit niya kailangan ingatan mo ang iyong sarili. Pinaksalita ko ang parirala ng banayad sa dilim. Bakit ko kailangan ito? Inisa-isa ko ang mga opsyon, tulad ng paghahanap ng tamang papel sa isang bundle, si Arjay. Ngunit si Arjay mismo ay nagsabi nga huwag, alaala ng mabuting bahagi ng kasal. Ngunit halos wala nang naiwan, pakiramdam ng obligasyon, ngunit sa harap ng sino, sa harap ng taong nagsabi, hindi iyan ang iyong pag-aalala. Walang sagot na nahanap ko, iyon ay masamang tanda. Nang alas 6 ng umaga ay bumangon, pumunta sa kusina, pinalakat ang mainit na tubig, tinitingnan ang pakulo. Nag-isip tungkol sa katotohanan na ngayon ay huling pagsusuri bago operasyon, na bukas ay huling usapan kay Dr. Fortunato at sa anesthesiologist. Nasa 8 araw, maingat na nabuksan ang pintuan ng silid ni Arjay. Lumabas siya sa koridor, buhol-buhol ang buhok, nakasuot ng pijama, maliwanag na bagong gising o hindi natulog. Tumayo sa pintuan ng kusina, tumingin sa akin. Nanay, ano ang pinirmahan mo? Katahimikan, nagsimulang kumulo ang mainit na tubig, tahimik na dumaraming haginit. Saan mo nalaman? Tanong ko. Kahapon ka bumalik mula sa ospital at hindi ka tumawag sa akin mula sa kotse. Palagi kang tumatawag kapag basta umuwi ka lamang at tahimik ka kapag may importanteng nangyari. Napansin ko iyon. 11 taon. Napansin kung kailan tumawag at kailan nanahimik at gumagawa ng mga konklusyon mula roon. Oh, sabi ko, pumirma, dahan-dahang tumango tulad ng pagtuno nang makatanggap ng pagpapatunay ng isang bagay na alam na. Okay, sabi niya, ang okay na iyon ay hindi kaayon kundi tatanggapin sa talaan. Matulog ka muna, nanay, mahalaga ang araw ngayon. At isinarado ang gipintuan. Nakatayo ako sa tabi ng mainit na tubig na kumulo na at naglik at nag-isip na kakasinabi sa akin ng anak ko na matulog ka ng tonong ang isang may sapat na gulang na may plano at ang planong iyon ay hindi pa sa akin kilala. Sa loob ng 2 araw bago huling pagsusuri, pumunta si Arjay sa ospital ng mag-isa. Hindi ko ito alam, nagsabi siyang pupunta sa kaklase niyang si Vince na nakatira sa kalapit na bloket paminsan-minsang naglalaro silang chess. Sinabi ko, sige, alas 8 pauwi. At umalis siya. Nagdala ng magaang na bag, halos walang laman at voice recorder sa bulsa ng jacket. Pagkatapos ay dito na kinuwento niya sa akin kung paano ito nangyari. Dahan-dahang nagkukuwento, sunod-sunod tulad ng pagkukuwento tungkol sa isang bagay na pinag-isipan, hindi spontaneous, isang bagay na napagpasyahan na. Sumakay siya sa jeep papuntang PGH. Pumasok sa pangunahing pasukan, tumango sa guard, dumaan. Ang isang batang lalaki sa karaniwang jacket na may bag walang pumigil sa kanya. Sa mga ospital, bihirang pigilan ang mga bata.
inaakala na naparito sila para bisitahin ang isang tao. Naparita rin siya ngunit hindi para sa layuning inaakala ng mga may sapat na gulang. Alam niya kung saan si Kenneth sa oras na iyon, natandaan mula sa mga nakaraang pagbisita. Lumabas ito bandang tanghali, nagtatagal sa koridor sa tabi ng Nursa Station sa ikatlong palapag. Doon din siya nag-usap sa telepono. Ugali, ruta, schedule. Sinundan ito ni RJ sa loob ng dalawang pagbisita, sistematiko tulad ng pagsubaybay ng signal sa isang circuit. Naroon si Kenneth nakatayo sa dulo ng koridor sa tabi ng bintana, nag-usap sa telepono. Kinuha ni RJ ang posisyon sa sulok, pinisil sa dingding ng hindi makita, ngunit marinig pinagana ang recorder. Inilagay ito sa tuktok na bulsang jacket na nakabukas ang nakakabit sa labas para hindi nababawasan ng tela ang tunog, at naghintay. Ang recording ay tumagal 90 na minuto at 40 segundo. Pinakinggan ko ang lahat nito 3 beses na may mga paghinto, rewind, notepad sa tuhod. Narito ang nasa recording. Ang unang 2 minuto ay hindi maliwanag, inaayos ni RJ ang posisyon. Ang recorder ay hindi pa nakatutok ng tama. Maririnig ang mga yapak, tunog ng ospital corridor, malalayong boses sa PA system, isang stretcher sa ibang lugar, karaniwang background. Pagkatapos ay mas malinaw boses ni Kenneth, walang tonong negosyong pakikipagtagpo. Isa pang boses pang silid-aralan, sarado. Sinasabi ko sa iyo, ayos na lahat, nakumpirma na ang donor, mataas ang compatibility. Nakapasa na sa preliminary analysis, pinirmahan na ang mga dokumento. Paginto nakikinig sa kausap. Hindi kinansela ang parallel transaction, 2 magkaibang stream. Ang Rolando ay opisyal na tatanggap ayon sa mga dokumento. Ang ikalawang recipient ay hiwalay na nakasara. Ang ospital sa Maynila hindi, sa ibang bansa alam nila. Naghihintay sila nega kumpirmasyon nega petsa. Paginto. Ang organ ay hindi mawawala. Sinisiguro ko sa iyo, lahat ay naayos na, nakasanay na tayo. Mas matagal na paginto. Mula sa paning ng donor, walang mga katanungan. Siya ay malambot. Ang mahalaga ay huwag panatilihin ang bata sa tabi niya kapag huling usapan bago operasyon. Iba siya kapag kasama siya. Paginto. Ang pra ay pagkatapos ng kumpirmasyon, tulad ng dati. Mga yapak. Si Kenneth, ayon sa tunog, ay lumingon at naglakad sa kabila. Nagpatuloy ang recording ng ilang minuto pa. Tunog ng ospital. Pagkatapos, ay click ng paginto. Pinakinggan ko ito sa ikatlong beses at naramdaman ko na may isang bagay sa loob ko na naging napakatahimik at napakamalamig. Hindi takot. O takot, ngunit sa ilalim nito ay may isang bagay na matigas tulad ng frozen na lupa sa ilalim ng niyeba. 2 magkaibang stream, ikalawang recipient, ang organ ay hindi mawawala. Pinindot ko ang stop, ibinaba ang recorder sa mesa, tumingin kay RJ. Nakaupo siya sa harap ko sa kusina, tuwid, nga kamay sa harap niya, at tinitingnan ako ng pantay ng walang pagtatangkang basahin ang reaksyon bago dumating ang oras. Naintindihan mo ba ang sinabi roon? Tanong ko. Halos. Nakbasa ako tungkol sa makakanitong schema. Nahinto siya. Nanay, plano nilang ibenta ang iyong bato sa iba, hindi lang sa tatay. Sabay-sabay. Dahan-dahang tumango ako. Ikaw nang mag-isa ang pumunta doon? Oh, nakita kang sinuman. Ng guard, pero hindi niya ako kilala. At ng nurse, sa unang palapag sinabi niya kung saan ang chair. Iba ang direction nito sa kanila. Ipinikit ko ang mga matang isang segundo. Binuksan. RJ, hindi dapat gawin ito ng nag-iisa. Hindi mo papayagan. Hindi. Iyon nga. Sinabi niya ito ng walang hamon basta bilang katotohanan. Tinitingnan ko siya. Isang 11 taong gulang na lalaki na nag-isang pumunta sa ospital at nag-record ng usapan na maaring mabago ang lahat, na alam manahimik hanggang maunawaan niya ito. Na hindi tumakbo sa akin sa unang 2 salita mula sa koridor kundi gumawa muna ng diagram, nagbasa ng artikulo, naiintindihan ang sapat at pagkatapos lang siya lumapit. Saan niya natututo nito, naisip ko.
Pagkatapos ay naisip ko, malamang mula sa akin. Kapwa tayo nagayos ng lahat sa mga istante bago magbukas ng bibig. Tumawag ako kay Irene ng alas 9:30 ng gabi. Sagutin niya pagkatapos ng ikalawang ring nangangahulugang hindi patulog. Pumunta ka, sabi ko. Ngayon, mahalaga ito. Ano ang nangyari? Pumunta ka, Irene. Dumating siya pagkatapos ng 20 minuto nakasuot ng balabal sa ibabaw ng pananatiling damit sa bahay, hindi nakasuklay ang buhok. Pumasok, tumingin sa aking mesa, sa notepad na may matala, sa recorder, ikuwento mo, ibinigay ko sa kanya ang recorder. Pinakinggan niya ito, hindi gumalaw ng may ekspresyon kung saan binabasa mo ang isang abiso mula sa bangko, pantay, malinaw, hanggang sa dulo. Nang matapos ang recording, nanahimik siya ng ilang segundo pagkatapos ay nagsabi, ito ay illegal na pamamahala ng maorgan. Oh, nakalabas ngayong bansa iyon ay ibang artikulo. Alam ko, Natalie, naunawaan mo ba na ang recording na ito ay hindi sapat na sa isang recording mula sa recording 11 taong gulang na bata ay hindi makasasapat sa korte? Naintindihan ko. Kailangan kong higit pa, kailangan kong isang bagay na hindi maaring itapon. Nanahimik si Irene, pagkatapos ay tumingin sa akin ng may ekspresyon na bihira ko nakikita sa kanya seryoso, walang pagsubok. Ano ang plano mong gawin? Naghahanap. Mayroon akong ilang bagay mula sa diborsyong nga kopyang kanyang mga financial document. May mga hindi pagkakatugma ron. Nun ay hindi ko naiintindihan. Ngayon, sa palagay ko, may intindihan ko na hindi ka pupunta sa pulis ngayon. Sa isang recording, hindi. Maari nilang sabihing hindi tama ang narinig ng bata. Si Kenneth ay magsasabing ibang pinag-usapan niya. Kailangan ko ang konteksto, kailangan ko ang kasaysayan. Dahan-dahang tumango si Irene, kinuha ang aking notepad, tiningnan ang makatala, ibinaba ulit ito. 2 araw na lang ang natitirang pagsusuri, pagkatapos ay 8 pa bago operasyon. Alam ko, hindi ko kakansela ang operasyon. Hindi muna. Kung makikita nila na kinansela ko, magiging alerto sila. Kailangan kong magmukhang normal ang lahat. Matagal na tiningnan niya ako. Seryoso ka? Ganap. Huminga siya, hinimas ang ilong, pagkatapos ay nagsabi, sige, ano ang dapat kong gawin? Kinabukasan ay nag-file akong leave sa trabaho. Unang beses sa ilang buwan, tinakpan ni Irene, sinabi sa boss na nasa emergency appointment ako sa doktor, may kinalaman sa pagsusuri. Katotohanan ito sa kalahati na nagpapakita naman ng kung paano nakaayos ang katotohanan sa mga ganitong sitwasyon. Kinuha ko ang USB drive na inimba ko na 3 taon na ang nakakaraan sa araw na natuklasan ko ang hindi pagkakatugma sa mga dokumento ni Rolando. Inilagay ko ito noon sa isang kahon ng mga lumang resibo sa ilalim ng mapapel. Hindi dahil nakpaplano akong gamitin ito basta hindi ko tinapon. Accountant's reflex, huwag sirain ang dokumento hanggang hindi mo alam kung bakit ito umiral. Ngayon ko alam. Kinonek ko ang USB drive at binuksan ang mga file, mga screenshot ng mga bank statement, mga kopya ng tax reporting ng sole proprietorship, ilang scan ng mga kontrata sa mga organisasyon, ang mga iyon na hindi umiral sa SEC registry. 3 taon na ang nakalipas, ito ay isang pangkat ng hindi maintindihang manumero. Ngayon, kasama ang nalaman ko mula sa recording ni RJ Parallel Transaction, Clinic, Money After Confirmation, nagsimulang mabuang larawan. Inilatag ko ang mga dokumento sa mesa, nagsimulang basahin ng bago hindi bilang isang accountant na nagtatayo ng balanse, kundi bilang isang taong alam kung ano ang hinahanap niya. Isang skeme, ibang tanawin iyon. Ang accountant ay tumitingin sa kung ano ang naroon. Ang investigador ay tumitingin sa kung ano ang wala at kung bakit. Ano ang wala? Tunay na mga katapat na partido. Ang hindi umiiral na organisasyon ay nagbabayad kay Rolando ng regular sa iisang scam. Hindi ito accounting error, ito ay disenyo. Ganyan ang hitsura ang money laundering. Ang pera ay dumating mula sa mga katangisip na entidad na tunaw sa legal na sole proprietorship, lumabas bilang cash. Saan nanggaling ang pera sa una? Tanong para sa mga nagbabayad para kay Kenneth,
para sa klinik, para sa mga parallel transactions. Naupo ako sa mga papel nga halos 3 oras, pagkatapos ay maingat na iniipon ang lahat kronolohiya, mga numerong pahina. Kinuha ko ang hiwalay na papel at sumulat sa itaas. Kailangan at nagsimula ang listahan. Ang una sa listahan ay si Gerardo Taruk, dating kasamahan ni Rolando sa kumpanya ng medical equipment na umalis ng 2.5 taon na ang nakakaraan. Umalis ng may iskandalo. Alam ko ito kahit paano mula pa sa panahon kasal. Isang beses binanggit ito ni Rolando nang hindi pinansin na si Jerry ay nagpilit at nagkamali. Hindi ko tinanong ang madetalye nun. Ngayon kailangan ko ang madetalye. Ang paghahanap kay Taruk ay hindi mahirap. Naroon siya sa social media, bukas na profile. Nagtatrabaho ngayon sa isang maliit na kumpanya ng pagkukumpuni ng medical equipment. Sumulat ako sa kanya ng maikling mensahe. Nagpaliwanag kung sino ako, nagsabing dating asawa ako ni Rolando Pagatpatan at mayroon akong katanungan mahalaga para sa akin ng personal. Sumagot siya pagkatapos 2 oras. Tawagan mo ako. Nagsalita kaming 40 minuto. Nagsalita siya ng maingat, malinaw na ang paksa ay hindi niya naisara, na ilang taon siyang nakbuhat nito sa kanyang sarili. Sa una ay nagsalita, sa pangkalahatang salita na umalis sa mahahalagang dahilan na ayaw niyang lumahok sa ilang mga bagay. Pagkatapos ay mas tiyak na si Rolando at Kenneth ay gumamit ng mga channel ng supply ng medical equipment para sa iba pang mga kargamento, na isang beses ay nakakita siyang madokumentong hindi dapat dumaan sa kanilang kumpanya, na nang subukan niyang magtanong ay ipinaliwanag sa kanya na mas mainam na huwag na, hindi na siya nagtanong umalis. Naintindihan mo ba na ito ay maaring maging seryosong maakusasyon? Tanong niya sa dulo. Nang walang katibayan, iyon ay salita lang. Mayroon akong katibayan. Sabi ko, ang iyong masalita ay kailangan ko para sa konteksto. Nanahimik siya. Kung ito ay magiging opisyal, handang magbigay ng testimonya ako, opisyal lang, kasama ang abogado. Napagkasunduan. Ang pangalawa sa listahan ay mas mahirap. 1 taon na ang nakakaraan. Isang babaeng nagngangalang Marina Villanueva ay nagtangkang magsumita na reklamo sa NBI laban kay Rolando tungkol sa isang medikal na prosedura kung saan siya ay nasangkot ng hindi niya lubos na naiintindihan. Pagkatapos ay kinuha niya ang reklamo. Nalaman ko ito mula kay Ati Lacson. Binanggit nito nang wala sa oras sa isa sa mga pagdinig ng diborsyo, na mayroon siyang kliyenta na may mga katanungan para sa asawa sa ibang mga bagay. Agad itong naharang ni Ati de los Reyes bilang hindi naunay. Hindi ko nun pinursigan na takot na makomplikado ang kaso tungkol sa custody. Ngayon inilabas ko ang impormasyong iyon mula sa memorya kung saan ito nakalaga ng hindi nagagalaw. Tumawag ako kay Ati. Sandra Lacson, ang abogado na naghandle ng aking diborsyo. Makinig siya ng tahimik. Pagkatapos ay nagsabi, Natalin, ang sinasabi mo ngayon seryoso ito. Sigurado ka ba? Sigurado na mayroon akong recording at mga dokumento. Sigurado ba sa buong larawan? Hindi, kaya nahahanap ako. Maaari akong magbigay sa inyo ng kontak ni Villanueva, ngunit nasa kanya ang desisyon kung kakausapin kayo o hindi. At Natalin, magingat. Kung totoo ang skeme, hindi sanay ang mataong ito na may pumipigil sa kanila. Alam ko, kaya gumagawa ako nito ng mabilis. Pumayag si Villanueva na magkita hindi agad, sa kinabukasan sa isang kape sa tabi ng kanyang bahay. Isang babaeng halos 30-50, panatag, mapanuring mamata at paraan ng pagsasalita na maingat na pumipiling ang gasalita. Nagdala siyang manakaprint na dokumentong sarili niya. Ang kuwento niya ay naiba ngunit may parehong makalahok. Mga 1 taon at kalahati na ang nakakaraan, lumapit siya sa pamamagitan ng mga kakilala kay Kenneth tungkol sa isang medikal na serbisyo para sa kanyang ama. Komplikadong sitwasyon, hindi maaring maghintay. Nangako si Kenneth na tulungan para sa bayad, natulong. Ngunit pagkatapos ay natuklasan ni Villanueva na sa mga medikal na dokumento ng kanyang ama ay may mga datos na hindi dapat naroon.
Ang kanyang pangalan ay lumabas bilang resipient sa isang operasyon na wala siyang alam. Para bang ginamit ang madokumento ng 2 beses, isang beses ng tunay, isang beses bilang pangsaklaw ng ibang bagay. Pumunta ako sa NBI, sabi niya. Sinabi sa akin na nang walang dalubasang pagsusuri at nang walang manggatiyak na biktima, walang magagawa. At pagkatapos ay dumating ang isang lalaki, hindi si Kenneth, isa pa, at ipinaliwanag na mas mainam na kunin ang reklamo. Ipinaliwanag niya ito ng napakapanatag. Kinuha ko ang reklamo. Maaari ka bang magikwento nito sa isang investigador? Kung may tunay na kaso at tunay na proteksyon o mag-isa hindi, isinulat ko ang lahat sa notepad, nagpasalamat sa kanya, nagpaalam. Sa labas ay may hangin tuyo, taglagas, napataas ang mga dahon. Naglalakad ako patungo sa kotse at nag-iisip na ang larawan ay nagsasama-sama, hindi buo, hindi lahat ng detalye, ngunit sapat para maunawaan. Hindi ito isang kwentong nangyari isang beses. Ito ay skeme na ilang taon nang gumagana. Ilang operasyon, ilang donor, ilang parallel transaction. Ginamit ni Rolando at Kenneth ang mga medikal na channel at koneksyon na itinayo ni Rolando sa loob ng maraming taon. Si Valeria ay kahit papaano ay pinaktakpan, baka mas marami pa, at malapit na akong maging susunod sa linya. Sa gabi ay tumawag ako kay Ate Lacson muli. Narinig niya ang maikli kong bersyon ng nakalap ko. Nanahimik. Natalin, sabi niya sa wakas, sasabihin ko sa inyo ang dapat kong sabihin bilang abogado. Ang lahat naga sinasabi mo sa akin, ito ay batayan para sa pagtawag naga mga autoridad. Hindi pagkatapos naga operasyon na gayon. Pinag-usapan natin ang illegal na transplantasyon ng mga organ, Section 7 ng Republic Act 7170, at kung may internasyonal na bahagi karagdagang nga tuntunin. Naintindihan ko, ngunit kung pupunta ako ngayon ng isang recording ng hindi direktang testimonya, ng walang kumpletong katibayan ano ang mangyayari, arestohon, pakawalan, at maiwanan akong mag-isa kasama ng nga taong alam na sinubukan ko silang pigilan. Paginto. Gusto mo bang maghintay hanggang operasyon? Hindi. Isang araw pa lang kailangan ko para makuha ang lahat ng makasama recording, mga dokumento, mga saksi na handang magsalita at pumunta ng may kumpletong folder. At kung sa araw na iyon ay may masamang mangyayari iyon, ngunit hindi ako mahahiga sa operating table nang hindi alam kung ano ang nangyayari sa kabilang panig ng mesa. Nanahimik muli si Ot Lacson pagkatapos ay nagsabi, "Sige, bukas ngumaga tawagan mo ako, nandito ako." Nang gabi ay naupo ako sa mesa sa kusina at iniayos ang lahat, literal, pisikal na iniayon. Mga dokumento mula sa USB, nakaprint, may numero, ang notepad na may talangang usapan ni Taruk, sariling matala tungkol sa pakikita kay Villanueva, ang recorder ni RJ na may recording ni Kenneth, isang hiwalay na papel, chronolohiya, kailan at ano ang nangyari, sino ang nagsabi ng ano, kung saan nagtutugma. Mukhang ito ay isang accounting ledger maliban na sa mga tao at desisyon imbes na kita at gastos. At ang ledger ay hindi nagtatugma ng perpekto, may mga butas na mapupunuan lang ng investigador. Ngunit sa pangkalahatan, nagtatugma ito. Lumabas si RJ sa kanyang silid bandang isang ang madaling araw, tumayo sa pintuan, tumingin sa mesa, sa akin. "Hindi ka natulog. Pumunta ka sa higaan," sabi ko. "Ayos ang lahat." "Hindi totoo iyon," sabi niya, ngunit umupo siya sa tabi ko, tahimik. Basta naupo, tinitingnan ang madokumento, pagkatapos ay nagtanong, "Nanay, ano ang mangyayari bukas?" "Bukas ay ibibigay natin ang lahat ng ito sa mga dapat na bahalaang dito sa NBI, kasama si Ate Lacson." Nandito siya. Tumango siya, tinitingnan ang mesa ng ilang sandali pa, pagkatapos ay nagtanong ng mababa ang boses, "At ang operasyon?" "Walang operasyon, RJ. Matagal na paginto." Tinitingnan niya ang kanyang makamay, ang madaliring marunong mag-solder ng wire at gumawa ng chess moves. "Sigurado ka?" Nag-isip ako ng totoo, hindi para mapayapa siya, kundi dahil ang tanong ay totoo. "Oh," sabi ko. "Sigurado."
Sige, sabi niya at tumayo. Matulog ka ng kahit ilang oras, kailangan ng iyong utak bukas. Ganito rin siya nagsalita ilang araw na ang nakakaraan. Matulog ka, mahalaga ang araw ngayon. Parehong tono ng isang may sapat na gulang na tumitingin sa sitwasyon ng malinaw at nagsasabi ng kailangan. Tinitignan ko siya sa kanyang bahagyang nakalibang ng mga balikat, sa magulo na buhok, sa seryosong mukha at nag-isip, kailan niya nagawa ito. Malamang, matagal na, basta hindi ko lagi napapansin. Inipon ko ang madokumento sa isang folder, inilagay ang recorder sa itaas, isinarado ang folder, inilagay ito sa tabing ang pintuan para kunin sa umaga nang hindi hahanapin pa. Pagkatapos ay pumunta sa higaan, hindi siyempre natulog. Nahiga at nag-isip hindi tungkol sa magiging mangyari, kundi tungkol sa kung paano ito nangyari. Tawag ng 3:00 ng madaling araw. Ospital, madokumento, recorder sa bulsa ng 11 taong batang lalaki, isang babaeng kinuha ang reklamo sa takot. Lahat ng ito ay nangyari dahil 3 taon na ang nakakaraan ay hindi ko tinatapos ang bagay. Natuklasan ang hindi pakakatugma, nag-save ng mga kopya at tumigil. Napagpasyahan na sapat ang diborsyo, nahayaan na niyang gawin ang gusto niya basta malayo na sila sa amin ni Arjay. Iyon ay isang pagkakamali hindi moral, praktikal. Ang problemang hindi tinapos ay hindi nawawala, naghihintay ito. Sa labas ng bintana ay nagsimulang magliwanag. Gray na liwanag ng taglagas walang solemnidad. Isang araw lang ito ang araw na magpapasyang isang bagay. Bumangon ako, umigas, ininom ang kape na nakatayo, sa tabi eneka bintana tinitingnan ang mga puno, eneka kaimito sa patio, ubad na, may magapatak eneka tubig sa magasanga, kinuha ang telepono, tinawagan si ati. Lacson, handa na ako, sabi ko nang sagutin niya. Inaabangan ko kayo ng 9:00, sagot niya. Nagbihis ako. Kinuha ang folder at recorder, nakatayo ng ilang sandali sa pintuan ng silid ni Arjay tahimik, hindi pumapasok. Narinig ko ang kanyang pahinga pantay, malalim, natutulog. Sa wakas ay iniwan ko sa kanya ang sulat sa ref, umalis sa isang importanteng bagay. Babalik pagtatanghali. Ayos ang lahat toto ito. At lumabas. Ang opisina ni Ati, Sandra Lacson ay nasa isang karaniwang residential building, ground floor, hiwalay na pasukan mula sa garden area, tanso na board na may panggalan at lisensya. Nakaparito na ako nung sa diborsyo. Palagi isang bagay, ang lumuma na parquet floor, mga shelf na may mga folder hanggang sa kisame, basong lapis at basong ngansa sa mesa, at si Ati, Lacson mismo hindi bata, nakasuot ng salamin, nagsasalita ng dahan-dahang hindi dahil mabagal ang pag-isip, kundi dahil tumpak ang bawat salita. Tumayo siya para salubungin ako, pinakkamay, tumingin sa folder sa ilalim ng aking braso at sa ekspresyon ng aking mukha, umupo kadyo, ikuwento mula sa simula ng detalyado. Nagkuwento akong 1 oras at kalahati. Nagsalita ng pantay, halos walang paghinto ang emosyon, ay walang ang oras nun o sa gabi nang inilalagay ang lahat sa folder, si Ati. Lacson ay nakinig at gumawa ng maikli, sa sarili niyang paraan na mga tala hindi lahat, ang kailangan lang niya. 1 beses lang siya naputol hiniling na ulitin ang petsa ng unang pagbisita sa ospital, pagkatapos ay hindi na naputol. Nang matapos ako, kinuha niya ang recorder, pinagana ang recording, maingat itong nakinig hindi gumagalaw, nakapikit ang mga mata. Ganyan ang pakikinig sa musika kapag gustong mahuli ang bawat nota. Natapos ang recording, binuksan niya ang mga mata, gumawa ng isa pang tala, pagkatapos ay itinaas ang ulo, parallel transaction. Ikalawang recipient, ospital sa ibang bansa, ito ay napakatiyak na mga salita. Nanahimik siyang isang sandali. Natalin, naintindihan mo ba nang gayon na hindi na kami nag-usap tungkol sa civil case, ito ay kriminal. Illegal na pagkuha o paggamit ng organ ng tao. Seksyon 7 ng Republic Act 7170 at kung may organisadong grupo at transporter component, seryosong
mga aggravating circumstances. Hanggang 10 taon ang parusa. Alam ko nagbasa ako kagabi. Tumingin siya sa akin sa itaas ng salamin, nagbasa ng criminal code nung gabi. Oh, bahagya siyang ngumiti kaunti lang, halos hindi makita. Maayos. Alam mo rin na ang iyong kusang loob na pahintulot na pinirmahan sa ilalim ng presyon ay maaring ipaglaban. Kinukuha mo na ang pahintulot na iyon. Agad. Tama. Ihahanda ko ang sulat ng pag-urong kasabay ng pagtawag sa investigasyon, hindi sa pulis direkta sa NBI. Ito ang kanilang jurisdiksyon. Nagsulat na siya ng mabilis, malinaw na sulat kamay. Mga saksi si Taruk at Villanueva kumpirmahin ang kanilang paghanda na magbigay ng opisyal na testimonya. Pareho ay nagsabi na o sa kondisyon na may opisyal na kaso at may abogado. Maayos. Ang mga dokumento mula sa UCB mga kopya ito. Hindi. Original. Ang mga original ay nasa kanyang tax records at bank document. Nasa archiven B. Ihahanda investigasyon ang mga request. Gumawa siyang tala. Ang recording ginawang iyong anak ng walang kaalaman ng kausap. Ito ay isang nuance. Sa Pilipinas, ang nakatagong audio recording ng isang pag-usap kung saan hindi kakalahok ay legal na malabo ngunit bilang operational material na nagbibigay ng direksyon sa investigasyon. Napakamahalaga ito. Bukod pa rito, ipapakita nito na ang bata ay nagpahayag na banta sa kaligtasan ng ina. Iyon din ay konteksto. Tumingin siya sa akin. Ang iyong anak ay 11 taong gulang. Naintindihan niya na maari siyang may sali sa investigasyon. Maintindihan niya. Marami siyang naiintindihan. Ayon sa kwento mo, tinatapos niya ang pagsusulat, pinakabit ang mapapel, iniabot sa akin. Basahin ninyo. Kung tama ang lahat, pipirma tayo at alisto. Ang NBI ay 20 minuto ang biyahe ang layo. Sumakay kami sa kotse ni Ati. Lacson isang lumang refo, hindi inaasahan para sa isang babaeng may ganyang reputasyon. Dati ko itong tinanong. Sumagot siya, ang asawa ko ang nagmamaneo sa akin at sa ito ay nagmamaneo ako mismo. Magkaibang kotse para sa magkaibang layunin. Tinanggap ko ang paliwanag ng hindi na nagtatanong pa. Sa receiving area ng NBI ay nirehistro kami, humingi na maghintay. Plastik na maupuan, pintana sa kalye, sa dingding ay board na may mga larawan ng mga hinahangad. Si Ati, Lacson ay naupo ng tuwid folder sa tuhod, mukha ng taong nakarating na dito at alam kung paano magiging ang lahat. Naupo ako sa tabi niya at tinitingnan ang board at nag-isip na ilang araw na ang nakakaraan. Naupo ako rin dito ng isip-isip. Sa aking ulong ay ganun ding receiving area, ngunit imahinaryo ito, at hindi ako makapasok. Tinanggap kami ngang investigador pagkatapos ngan 40 minuto. Si Special Investigator Ramon Gutierrez hindi mataas, matibay, halos 50, mapanuring, pagod na mga mata at paraan ng pagsasalita ng hindi malakas at walang labis na mga paunang salita. Si Atu, Lacson ay malinaw na kilala niya. Nagpatiktik sila bilang mga kakilala, walang labis. Nagsalita siya muna maikli, malinaw, sa punto, walang grama, walang emosyon midya katotohanan at kwalifikasyon lamang. Nakinig ako at naisip na gusto kong matutong ganon. Kinukuha ang pinakamahalagang bagay at inilalagay ito ng diretso sa harap ng tao, walang labis sa paligid. Pagkatapos ay nakinig ang investigador sa recording isang beses, gumawang ilang maikli na tala sa kanyang notepad. Pagkatapos ay nagtanong sa akin, inurong mo na ba ang pahintulot sa operasyon? Sulat na urong, heto na. Inilagay ni Ati, Lacson ang papel sa harap niya. Mayos, tumingin siya sa mga dokumento. Mga financial materials magpapadala kami ng request sa BIR, karaniwang proseso. Ang iyong saksi sina Taruk at Villanueva, kailangan silang imbitahan sa opisyal na pagtatanong, aabisuhan mo sila ngayon. Ang recording ng voice recorder kailangan ang original na file, hindi kopya. Kinuha niya ang recorder, sinuri ito. Sino ang nag-record?
Ang aking anak 11 taon. Itinaas niya ang tumingin sa akin, pagkatapos kay ati. Lacson, bahagya itong ikinabalikat niya nang halos hindi makita. Hindi karaniwan, sabi niya walang kondena, basta pagtatala. Hindi karaniwan ang bata, sabi ko. Tumango si Gutierrez. Gumawa ni sa panggatala. Nagsisimula kami ng investigasyon. Kasabay nito request sa klinik na magsasagawa ng operasyon. Kung tunay na may doble sa dokumentasyon malalaman natin agad. Si Kenneth Ferbitsky madalas siya sa ospital. Halos tuwing umaga palagi doon. Maayos. Isinarado niya ang notepad. Natalina, tama ang ginawa mong pumunta rito at tama rin na hindi mo kinansela ang operasyon bago ang pag-uusap na ito. Kung nakita nilang kinansela, maari silang magtago. Ngayon huwag nang magbago sa iyong panig hanggang sa aming abiso, huwag tawagan si Ferbitsky, huwag kausapin si Reyes, kumilos tulad ng isang taong naghihintay ng operasyon. Naintindihan ko, ang iyong abogado ay ang contact person. Lahat sa kanya. Tumayo siya, kinagat ang kamay ni ati. Lacson, tumango sa akin, lumabas kami sa koridor, isinara ni ati. Lacson ang kanyang balabal, kinuha ang bag. Sige, sabi niya, naghihintay na tayo ngayon. Matagaw, ang investigasyon ay magsisimula ngayon. Sa tingin ko, sa mga material na iyong tinala mabilis. Si Gutierrez ay hindi nagtatrabaho ng mabagal. Lumabas kami sa labas. Ang araw ay maliwanag, malamig. Tumigil ako sa hagdan at sa unang beses ng ilang araw ay malalim akong huminga ng tunay ng puno. At Lacson, sabi ko, salamat. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay nagsabi sa kanyang karaniwang pantay na boses, magpasalamat pagkatapos. Sa ngayon umuwi ka sa iyong anak. Nandun si RJ sa bahay nang bumalik ako bandang 2:00, nakaupo sa harap ng laptop, nagbabasa ng isang bagay. Nang pumasok ako, isinarado niya ang takip at tumingin sa akin nang may tinanong walang salita. Ibinigay ko na, sabi ko, sa investigador opisyal, kasama si ati, Lacson. Dahan-dahang tumango, at ngayon ay nahihintay tayo. Wala tayong gagawin, magpapamukhang normal ang lahat. Sinunggaban ko ang balabal, isinabit ito. RJ, dapat mo ring malaman maaring kailangang makipag-usap sa kanila, opisyal. Ikukuwento mo kung paano mo ginawa ang recording. Ayaw mo? Hindi. Hindi ako tumututol. Nag-isip siya isang segundo. Ayos lang. Mayos. Lumakad ako sa kusina, nakpakulong tubig. RJ, naintindihan mo ba na hindi ito magiging madali na may investigasyon, maring may korte at na ito ay tungkol sa iyong ama? Matagal na paghinto. Pumasok siya sa kusina, tumayo sa dingding, tinitignan ang mainit na tubig. Naintindihan ko. At paano ka? Bahay ng balikat hindi nang walang malasakit, kundi ngang paraan ng pag-ahay ng balikat kapag wala pang mga salita, ngunit may napagpasyahan na sa loob. Siya ang pumili, sabi ni RJ sa wakas. Hindi ka, hindi ako siya. Nagsimulang kumulo ang mainit na tubig. Tinitignan ko ang anak ko, nag-isip na siya ay tama. Lahat ito ay napakasimple sa 11 taon at lahat ito ay tama. Ang pag-aresto ay nangyari pagkatapos ng 3 araw. Tinawagan ako ni ati. Lacson ng 11:00 ng umaga sa trabaho. Lumabas ako sa koridor. Kinuha ang tawag. Maikli niyang sinabi, si Ferbitsky ay naaresto. Ngayong umaga sa ospital. Ang iyong dating asawa ay nandun din, kinuha sa kanyang silid. Si Reyes ay saksi pa lang sa ngayon, ngunit maari itong magbago. Nakatayo ako sa koridor ng aking opisina at narinig ang parang umhalo sa tainga, hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang kaginhawahan na mas mabigat kaysa gulat. Paano nila napatunayan? Ang investigasyon ng klinik ay nagpakita ng double documentation. Eksakto ang sinabi ni Ferbitsky sa recording. 2 recipient sa isang prosedura. Isa official, isa sa pamamagitan ng ibang channel. Ang investigasyon ay ngayon ay may sapat na batayan. Ang recording ay naging pivo, ang direksyon ay ibinigay nito.
Ang natitirang bahagi ay magiging subjekteng karagdagang investigasyon. Naintindihan ko, Natalina, magiging imbita kayo sa opisyal na pagtatanong may samon sa ilang araw. Nandito ako. Ot, lachon shalamot. Trabaho, sabi niya at binaril ang tawag. Bumalik ako sa mesa. Si Irene ay tumitingin sa akin sa kabilang partisyon ng may tanong sa mukha ng ekspresyong gustong malaman ng taong ito at naunawaan na malalaman niya ngayon. Isinago ko sa kanya ng maikli isang beses lang. Huminga siya, pagkatapos ay tahimik na nagsabi, sa akin lang hindi para sa buong departamento. Lahat hindi lahat ngunit tumango siya, kinuha ang kanyang tasa, lumingon sa monitor. Naunawaan ko na ganon ang hitsurang ang tunay na pagkakaibigan. Hindi luha, hindi yakapan, sige, nagtatrabaho tayo. Ang testimonya ay pagkatapos ng 3 araw sa parehong NBI building, sa parehong koridor na may plastik na mga upuan. Sa pagkakataong ito ay kasama ko si RJ. Ang menor de edad ay nagsasalaysay sa iba't ibang paraan kasama ang psikolohista at legal na kinatawan. Ang legal na kinatawan ko ay ako. Ang psikolohista isang tahimik na babaeng halos 35, marahang boses agad na nagsabi kay RJ na hindi ito nakakatakot, na hindi siya akusado o saksi sa legal na kahulugan, kundi nakukuwento lang ng nakita niya. Tumango si RJ tuwid ang pagupo, nagsabi ng pantay, naintindihan ko, magsimula na tayo. Bahagyang ngumiti ang psikolohista, tinutingnan ako ng may ekspresyong nagustuhan ko. Walang pagmamaliit, walang kay talino naman ng bata-basta paggalang tulad ng sa isang tao. Nagkuwento siya ng 40 minuto, sistematiko, sunod-sunod, nang unang marinig niya sa koridor, isinulat sa telepono. Pagkatapos ay napagpasyahan na kailangan ngang higit pa, kinuha ang recorder, pumunta ng nag-iisa. Kung saan siya nakatayo, kung paano hawak ang recorder, kung ano ang narinig, pagkatapos ay kung ano ang binasa sa bahay, kung paano niya inilagay ang lahat, ano ang naintindihan at ano ang hindi. Nagsalita ng walang dramatikong diversion, manga katotohanan lang. Sa dulo ay tinanong ng psikolohista, RJ, natakot ka ba nang pumunta ka sa ospital ng nag-isa? Nag-isip siya, hindi. Natakot ako na hindi mabot ng lahat sa oras bago ang operasyon, na hindi mabot ang kaalaman at ikuwento sa nanay mo. Isinulat ng psikolohista ang isang bagay, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Hindi ka nagsisisi na ginawa ito. Matagal na paginto, tinitignan ni RJ ang bintana. Runay isang puno hubad, may ilang natitirang dahon sa mga sanga. Hindi, sabi niya sa wakas. Hindi ako nagsisisi. Ang aking testimonya ay pagkatapos niya, hiwalay kasama si ate. Lakson sa tabi ko. Tanong ni Gutierrez, maingat, sa kronolohiya, mula sa tawag ng gabi, sa lahat ng pagbisita sa ospital, hanggang sa pinirmahang pahintulot, hanggang sa pagtipon ng madokumento. Sumagot naman ako ng maingat, accountant style, sunod-sunod, may mga petsa at panggalan. Sa dulo ay nagtanong siya. Sa anong sandali mo naintindihan na ang sitwasyon ay kriminal, hindi lang presyon ng pamilya? Nag-isip ako ng tapat, hindi para sa magandang sagot, kundi dahil gusto ko itong sabihin ng tumpak. Nang marinig ko ang recording sa ikatlong beses, nahinto ako, sa unang beses gulat. Sa ikalawa nagsimulang maintindihan ang nga salita, sa ikatlo naintindihan ang istruktura, dalawang makaibang stream. Iyon ay hindi presyon, iyon ay isang scheme. Tumango si Gutierrez, gumawa ngang tala. Mapalat kayo, sabi niya hindi bilang papuri, kundi bilang pagtatala na ang inyong anak ay ganun. Alam ko, sabi ko, sa gabi na parahong araw, nakmamaneo kami ni RJ Pauwi. Ang aking matanda ay humuni ng pantay, lumamay na ang panahon. Sa labas ay nakdidilim na, ang makailaw dakat ay isa-isang naksisilawan sa kahabaan na kalsada. Matagal kaming nanahimik. Pagkatapos ay nagsabi siya, Nanay, yung psikolohista. Nagsabi siya na maaari akong pumunta sa kanya, hindi sa kaso basta makipag-usap.
At sa tingin ko, pupunta ako. Mabilis akong tumingin sa kanya nang hindi hinahayaang lumayo ang tingin sa kalsada, pagkatapos ay muling sulong. Kung gusto mo pumunta, magandang ideya iyon. Sa palagay mo? Oh, maraming nangyari sa iyo sa mga linggong ito. Ang pakikipag-usap ay hindi kahinaan. Nanahimik siya, pagkatapos ay nagsabi ng mababa ang boses, "Nanay, pumunta ka rin." Hindi ko ito inaasahan na nahimik ng 3 segundo. Iisipin ko, sabi ko sa wakas, hindi pumunta. Sinabi niya ito ng walang kabastusan basta matatag. 3 linggo kang hindi natulog ng maayos. Alam ko iyon. Walang sinagot, tinitingnan ang kalsada. Nag-isip na ang aking 11 taong gulang na anak ay kautos sa akin na pumunta sa psikolohista ng may tonongang 1 taong nagpasya na para sa iyo dahil kita siya ngang higit pa kaysa pinapayagan mong makita ang iyong sarili. Sa harapan ngang gusali ay pinatay ko ang makina, naupo kami ng ilang sandali. Pagkatapos ay binuksan ni Arjay ang pinto, lumabas, lumingon. Nagugutom ako. Ano meron tayo? Pasta, keso. Ayos iyon, magpapakulong ako ngang tubig. Naglakad siya patungo sa gusali. Tinitignan ko siya ang kanyang bahagyang nakalibang namga balikat, ang backpack, ang ugali niyang kinukuha ang susi mula sa bulsa nang hindi nakatingin. Lumabas ako sa kotse, isinarado ito, sumunod. Pagkatapos ng 1 linggo ay tumawag si Valeria. Sinagot ko ang tawag sa pagkakataong ito ng sinasadya dahil gusto kong sabihin mismo nang walang mga legal na sulat at opisyal na abiso. Nagsalita siya muna ng walang luha sa pagkakataong ito, walang tono ngang babaeng may itim na damit. Ang boses ay pagod, mababa. "Natalen, gusto kong ipaliwanag." "Hindi na kailangan," sabi ko. "Paginto, kailangang maintindihan mo. Valeria, hindi ako makikipag-usap sa iyo tungkol dito. Lahat ng kailangan mong sabihin mo sa iyong abogado. Iyon ang tamang lugar para sa ganitong usapan." Nahintay ako. Si Arjay ay ayos. Iyon lang ang malamang na gusto mong malaman. Matagal na katahimikan. "Naging matigas ka," sabi niya sa wakas. "Hindi nang may kondena, basta bilang katotohanan." "Naging tapat ako," sagot ko. "May pakakaiba." At ibinaba ang telepono. Tumayo ako sa tabi ng bintana. Sa labas ay ang patio, ang mga puno ng kaimito, ang bangko, ang aking matanda sa tabi ng curb. Minsan si Arjay ay lumalabas para punasan ang windshield nito ng walang dahilan, tahimik at seryoso tulad ng lahat ng ginagawa niya. Kahapon ay pinunasan niya at nag-iwan ng watermark sa hood. Hindi ko muling pinunasan. Naging matigas. Hindi. Basta nagtigil na akong paghaluin ang kabaitan at pagtitiis. Magkaibang bagay iyon at matagal na akong nag-isip na isa lang ang salita para dito. Ang investigasyon ay tumagal na 4 na buwan. Alam ko ang numerong ito ng eksakto dahil nagbilang ako ng hindi sinasadya. Ganyan ang utak ng accountant. Kung may isang bagay na tumatakbo ng kahalintulad ng iyong karaniwang buhay, automatiko kang nagtatala. 4 na buwan ng pagpunta sa trabaho, pagsusuri nga ulat, pagsakay sa jeepney, pagluluto ngang hapunan, pakikinig kay Arjay na nagsosolder sa kanyang silit at kasabay nito ang nga tawag ni Ati. Lakson, mga summons, mga pagtatanong, mga forensic exam, mga request papunta sa Maynila at sa ibang bansa. Ang scam ay mas malawak kaysa akala ko o mas tiyak. Eksakto ang kinakatakutan ko, ngunit ayaw naming aminin ng buo. Si Kenneth Verzbitsky at si Rolando ay nagtutulungan ng halos 6 na taon. Ang ma-channel ngang supply ng medical equipment na itinayo ni Rolando mula pa sa simula ng kanyang karera ay naging pundasyon ng iba pang bagay, paglipat ng mataw, dokumento, pera. Ilang operasyon sa Pilipinas na lumalabag sa batas, ilang sa pamamagitan ng klinik sa ibang bansa kung saan para sa bayad ay ginagawa ang hindi maaring legal na ayusin dito. Ang marecipients ay tunay-tunay na may sakit na mga tao na nangangailangan ng tulong. Ang madonor ay tunay din, ngunit ang pahintulot mula sa lahat ay kinukuha ng halos kaparehong ginawa para sa akin sa pamamagitan ng presyon, manipulasyon, pagmamadali.
Nagbasa ako nga material ng kaso ang mabahagi na available sa akin bilang biktima. Nagbasa at nag-isip sa mga taong hindi ko kilala ang mapangalan, sa mga pumirma ng hindi alam ang buong larawan, sa mga maaring naramdamang may hindi tama, ngunit wala silang isang Irene na may direktang tingin at isang 11 taong batang may recorder. Ang mga testimonya ni Taru ay nakumpirma ng mga dokumento. Natakpuan ng investigasyon sa mga archive ng kumpanya ang eksakto ang Majargo transactions na tinutukoy niya, nagbigay si Villanueva ng opisyal na testimonya. Ang kasong kanyang ama ay naging hiwalay na episode sa sumbong. Tumawag siya sa akin isang beses pagkatapos maikli. Nagsabi, "Salamat na hanapin mo ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot." Nagsabi ako, "Salamat na hindi isinara ang pintuan." Ang sentensya ni Valeria ay nakabitin isinaalang-alang ng hukuman ang edad, kawalan ng direktang partisipasyon sa medikal na manipulasyon at ang katotohanang walang access sa mga financial flows. Alam niya na may nangyayaring illegal, nakpikit ng mga mata, hindi nagulat. Iyon din ay krimen ngunit ng ibang uri. Nang ipaalam ito sa akin ni ati. Lakson sa telepono, nanahimik akong isang sandali at nagsabi, "Nasasisiyahan ba kayo sa resultang ito?" Nasasisiyahan ako na nagsuri ang hukuman. Kung ano ang napagpasyahan nila hindi ko tungkuling humusga. Nanahimik si ati. "Lakson, nagbago kayo, Natalie," sabi niya sa wakas. Hindi nang may pagtatasa basta binigyan ng pansin. "Nagbago, siya ngayon ako." Ang sentensya ni Rolando 7 taon, isinasalang-alang ang lahat ng mga episode at aggravating circumstances. Si Kenneth Siam, mga apela ang inihain, nagpapatuloy pa iyon, hanggang sa nalalaman ko, halos hindi na ito nagtatampon sa akin. Legally, lahat ay nakasara. Natapos ko na ang aking partisipasyon sa proseso. Ang nag-isang bagay na hindi pa natapos si RJ. Sa psikolohista ay pumunta, siya nagschedule ng sarili, naglakbay ng sarili, nagulat ng maikli. Pagkatapos ay 3 session. Ang psikolohista ay si Marichel Oliva, ang parehong nagsaliksik sa kanya sa NBI. Malinaw, inaalok niyang ituloy ng labas sa opisyal na konteksto. Pumayag si RJ ng walang labis na salita na mismo ay tanda. Pagkatapos ng 3 session, lumabas siya sa kusina kung saan umiinom akong kape, umupo sa harap ko, tinitingnan ang mesa, pagkatapos ay nagsabi, "Sinabi niya na ginawa ko ang lahat ng tama, ngunit kailangan kong payagan ang sarili ko na hindi maging matanda." "Tama siya," sabi ko. "Alam ko, ngunit mahirap. Maaga kang nagsimulang bantayan kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Mabigat iyon, at sabay, iyon ang nakpapalayo sa iyo bilang ikaw. Wala itong simpleng solusyon." Nanahimik siya. Pagkatapos ay nagtanong ng tahimik tulad ng pagtatanong sa isang bagay na matagal nang iniisip. "Nanay, alam bang tatay kung ano ang ginagawa niya sa akin na malalaman ko?" Hindi ko agad naintindihan ang tanong. Pagkatapos ay naintindihan ko. Hindi siya nagtatanong tungkol sa skema, tungkol sa pera. Nagtatanong siya, inisip ba ni Rolando kung paano magiging sa anak ang makita, malaman, pumili? "Hindi ko alam," sabi ko ng tapat. "Baka hindi niya inisip sa iyo, baka inisip niya at ginawa pa rin. Hindi ko maaring sagutin para sa kanya." Tumango siya ng dahan-dahan tulad ng pagtanggap ng sagot na hindi sagot, ngunit wala ng iba pang available. "Sige," sabi niya at tumayo. "Kailangan kong tapusin ang isang circuit." 3 araw na nakabitin iyon, at umalis sa kanyang silid. Naupo ako ng may tasang kape at nag-isip na ang usapang iyon isa sa pinakamahalagang usapan na mayroon kami ay tumagal ng ilang linya dahil hindi na kailangan ng higit pa. Pagkatapos ng 2 buwan mula sa pag-aresto, kumuha akong bakasyon, unang maayos na bakasyon sa loob ng 3 taon. Dati ay hindi kailanman nagagawa, alinman ay korte, o lipat ng tirahan, o pera. Pumunta kami ni RJ sa aking ina, si Nanay Luisa na nakatira ng 3 oras mula sa lungsod sa isang maliit na bahay na may hardin. Maga punong kaimito, katahimikan, amoyng lumang kahoy at taglagas na lupa. Palagi kong gusto ang amyong iyon. Wala itong katulad.
Sa unang 2 araw ay hindi naktatanong si nanay, nakpakain lang ng marami, tahimik ng espesyal na pag-iingat na nakpapakain ng isang tao kapag hindi mo alam kung ano pa ang magagawa. Si RJ ay naglakad sa hardin, tinitignan ang mapuno, nahanap sa istabilo ang lumang soldering iron ng kanyang lolo. Pumanaw si lolo ng 22 taon na ako at naupo sa gabi, nakukumpuni ngang isang bagay mula sa wala para lang may gawin ang mga kamay. Sa ikatlong araw ay pumunta si nanay sa akin sa gabi. Nakaupo ako sa veranda kahoy, kumagala, may view sa hardin. Nagdala siyang 2 basong ng tsaa, ibinaba ang isa sa harap ko, umupo sa silyang luwad, nanahimik ng 1 minuto, pagkatapos ay nagsabi, "Ikuwento mo sa akin." Ikuwento ko ang lahat mula sa simula, mula sa corporate even kung saan nakilala ko si Rolando. Sa loob ng 8 taon ng kasal, sa pamamagitan ng diborsyo at korte, sa pamamagitan ng tawag sa gabi at ospital, sa pamamagitan ng recorder ni RJ at ng NBI. Nagsalita ako ng matagal, mas matagal kaysa sa sinuman, kasama na sina Irene at Ati Lacson. Dahil sa kanila ay nagsalita ako tungkol sa kailangang gawin sa nanay, tungkol sa kung ano ang nangyari. Nakinig siya, hindi naputol, tinitignan ang hardin, paminsan-minsan ako, lumamig ang tsaa sa kanyang kamay, hindi niya napansin. Nang manahimik ako, nanahimik din siya ng matagal. Pagkatapos ay nagsabi, "Nakita ko na masamang loob mo sa kasal. Nakita ko at hindi nagsalita. Alam ko, hindi ko alam kung paano. Alam ko, natakot akong magalit ka, na sabihin mong hindi mo trabaho iyon. Maari mo lang direktang sinabi." Maari, sa ngayon niya. Tahimik, walang pagpapaliwanag. "Patawad mo ako." Ang patawad ay hindi inaasahan. Hindi dahil hindi alam ni nanay kung paano humingi ng tawad, alam niya, ngunit bihira, sa mahahalagang sandali lamang. At dahil doon, kapag humingi siyang tawad, totoo iyon. Tinitignan ko siyang kanyang makamay na may tsaa, ang pagod na mukha, ang paraan ng pagtingin niya sa mga puno ng kaimito at nag-isip, kapwa tayo natututo na manahimik tungkol sa mahahalagang bagay. Kapwa tayo nag-isip na mas mainam na huwag guluhin, huwag makialam, maghintay. Ito ay katangian ng pamilya. Minsan ay karunungan, minsan ay pagkakamali. "Sige na," sabi ko, "nakaraan na iyon." "Hindi nakaraan. Gusto kong malaman mo mali ako. Mahalaga iyon." Tumango ako, kinuha ang aking tasa, uminom malamig na, "Ngunit okay lang, nanay, ayos na kaming lahat, ako at RJ. Nakikita ko," sabi niya. At sa unang beses ng buong gabi, pinahintulutan ang sarili na ngumiti tahimik, maingat, tulad ng ngiting nagbabripika na maaari na. Lumaki siya, napakaseryo, palagi siyang seryoso. Hindi noon ay iba. Ngayon tulad ng isang taong dumaan sa isang bagay at nakaalam na, tumingin ako sa labas ng bintana ng veranda sa hardin. Si RJ ay nakaupo sa hagdan, sa dilim may soldering iron. Sa tabi ay kumukurap ang isang maliit na desk lamp sa mahabang chart. Gumagawa siyang isang bagay ng dahan-dahan, nakatuon. Karaniwang gabi. Karaniwang bata, hindi karaniwan ngunit akin. Tumawag si Irene sa huling arawng bakasyon. Kinuha ko ang tawag, alam ko nang magsasabi siyang isang bagay na tumpak at maikli. Lagi niya itong ginagawa kapag mahalaga. "Kumusta ka?" "Ayos, halos nakapagpahinga." "Pag-uwi mo, ikukuwento mo sa akin." At kapa sa akin, napagkasunduan. Paghinto, pagkatapos, ay nagsabi siya ng bahagyang naibang boses, walang pagsubok, "Natalin, masaya ako na ganito ang naging labas nito. Hindi maganda, hindi madali ngunit tama." "Ako rin," sabi ko. "Irene, iyon ang sinabi mo noon. Tingnan ang sitwasyon tulad ni isang accountant, kapag hindi naktatugma ang mga numero. Nakatulong ba iyon?" "Nakatulong." Natawa siya ng maikli sa sarili niyang paraan. "Hindi masama, may gamit pala ako ng kaunti." Ngumiti ako, nagpaalam, inilagay ang telepono sa bulsa, lumabas sa hardin. Nakatayo si RJ sa ilalim ngang puno ng kaimito, nakatingin pataas sa sanga.
May natitirang nga prutas pa huli, matigas, hindi na nakukuha. Humakbang siya at pinitas ang isa, hinuli ito sa kamay. Nanay, ilipat na tayo dito. Hindi inaasahang tanong. Tumigil ako sa tabi niya. Para saan? Tahimik dito. Maaring makisip. Sa lungsot, maari ka ring makisip. Oh, ngunit, jitu iba. Tinitignan ko ang bahay, ang veranda, ang madilim na mga bintana, ang lumang antena sa bubong na hindi pa ibinababang kahit sino, sa mga punong kaimito. Dito iba nag-isip ako. Mas tahimik, mas tapat na parang walang labis. Baka minsan, sabi ko, sa ngayon wala pa, may lahat tayo doon. Tumango siya, kagat ang prutas, nginuya. Maasim. Iniulat niya, kay mito palagi itong maasim, ngunit malutong. Naglakad kami patungong bahay. Ingay si nanay sa kusina, nagayos ng daladalahan para sa amin kahit humingi kaming huwag. Tuloy pa rin siya. Pumunta si RJ, natayo ako sa pintuan at nakinig sa pagsasalita nila sa mababang boses tungkol sa sarili nilang bagay. Nagtatanong siya tungkol sa lumang soldering iron ng lolo. Nagkukuwento siya na kumpunihin ng lolo ang lahat kahit ang mahindi na kailangan pa. 8 ng buwan ang lumipas. Ang buhay ay bumalik sa tinatawag na normal na pagkatapos ng lahat ay nangangahulugang higit pa kaysa noon. Ang normal ay ang pagiging si RJ na bawat linggo ay pumupunta kay Maricel Oliva at bumabalik ng bahagyang mas magaan kahit hindi ito sinasabing malinaw sa mga salita. Ang normal ay si Irene at ang kape sa kabilang partition at ang tingin na hindi nangangailangan ng paliwanag. Ang normal ay ang aking matanda pinunasan ni RJ noong Sabado at nag-iwan watermark sa hood na hindi ko muling pinunasan. Pumunta rin ako sa psikolohista sa isa pa para sa mga may sapat na gulang, hindi kay Marichel. Pumunta ng 2 beses. Sa 3 beses ay naintindihan ko na nagsasalita na ako tungkol sa mga bagay na naayos na at ang mga formulation ay tumpa na. Magandang tanda iyon. Sinabi ng psikolohista, nag-ayos ka na ng mag-isa. Hindi mo lang alam iyon. Nagsabi ako, nakatulong na magsalita ng malakas, nakasundo kaming babalik akong pupunta kung kailangan. Tungkol kay Rolando ay nagtanong si RJ minsan ng sarili niya. Ilang buwan pagkatapos ng hatol sa gabi nang walang dahilan. Nanay, sa palagay ko kapag lumaki na ako, pupunta ako sa kanya, makikipag-usap. Para saan? Gusto ko itong maunawaan bakit niya ito ginawa. Kung ano ang naisip niya, kung naisip niya ba ako nang ginagawa niya iyon. Nanahimik ako. Isang tapat na tanong na nangangailangan ng tapat na sagot. Iyon ay karapatan mo, sabi ko. Maaari kang pumunta kapag handa ka na. Alis ka ba rin? Hindi. Bakit? Dahil wala akong matanong, hindi ko kailangang maunawaan kung bakit. Alam ko na ang sapat at pumunta sa isang tao nang walang tanong, walang silbi. Nag-isip siya, tumango, patas. Sabi niya at umalis sa kanyang silid para tapusin ang isang bagay na nakapatay sa kanyang mesa ng 3 araw na. Isinulat ni Ati. Lakson pagkatapos ng 6 na buwan mula sa hatol ang isang sulat nasa sobre na may selyo. Hindi inaasahan ito. Sa panahon ngayon ay walang nagsusulat ng papel na sulat. Ang sulat kamay niya ay bilog, mayos. Maikli ang isinulat niya, narinig niya ang kaso. Masaya para sa amin, si RJ ay hindi karaniwang tao, dapat ko siyang pangalagaan. Sa dulo, nais ko kayong bigyan ng katahimikan. Karapat dapat kayo sa katahimikang iyon. Inilagay ko ang sulat sa istante kung saan nakalagay ang mga mahalagang bagay. Kaunti lang ang mga iyon. Larawan na kinuha ni RJ ng sarili si nanay sa franda. Nang di inaasahan, magandang kuha. Ang maliit na soldering iron, nolo dinala ni RJ kasama namin ng may pahintulot nanay. Ngayon, ang sulat. Tumawag si Dr. Fortunato 1 beses 1 buwan pagkatapos ang pagsasara ang lahat ng bagay. Hindi ko inaasahan ang tawag na iyon. Nagsabi siya na nais niyang personal na matiyak na ayos na ako. Nagsabi ako,
Ayos na, nagsabi siya. Ang iyong anak ay hindi karaniwang batang lalaki. Marami na akong nakikita ngunit upang ang isang 11 taong bata ay kumilos, nang ganon hindi ko pa nakikita. Nagsabi ako. Alam ko, nagpaalam kami. Hindi na siya tumawag muli, iyon ay tama. Mayroon siyang sariling trabaho, mayroon akong sariling buhay. Ngayon ay linggo, isang karaniwang Nobyembre na may gray na langit at tuyong hangin. Nakaupo ako sa kusina na may tasa ng tsaa, nagbabasa ng isang mystery novel, lumang libro na binabasa ko na ng pangalawang beses dahil sa una ay binasa ko ito sa pinakamatinding bahaging lahat na ito at wala akong natandaan. Ngayon ay binabasa ko ng maingat. Sa silid ni RJ ay may tunok tahimik na haginit ng soldering iron at paminsan-minsan ang kanyang boses nagpapaliwanag sa kanyang sarili kung ano ang ginagawa niya. Ugali ito niya mula pa sa pagkabata, nagsasalita ng malakas kapag nag-isip. Dati ay natakot ako na hindi ito normal. Pagkatapos ay naintindihan ko na iyon lang ang kanyang paraan ng pag-ayos ng mga kaisipan sa mga salita para makita ang pagkakamali, magandang paraan. Hindi ko kaya, ngunit iginagalang ko. Sa mesa sa harap ko ay nakalagay ang isang sobra, dumating kahapon. Mula kay Ate Lacson, sa pagkakataong ito may mga papel, desisyon ng Court of Appeals. Ang hatol ay pinagtibay. Ito ang guling punto. Binasa ko, inilagay sa folder, inilagay ang folder sa istante. Walang pagdiriwang, walang kaginhawahan, tinapos lang. Tulad ng pag-save ng file kapag tapos na ang trabaho. Lumabas si RJ sa kusina. Nagpakulong ng tubig, nangangahulugang maginom din siya. Umupo sa mesa, tumingin sa akin. Nanay, ano ito? Tinatapos ko ang radio NG Lola. May nasira na kondensador. Pinalitan ko. Gumagana. Gumagana. Gusto mong makinig? Kumulo ang mainit na tubig. Tumayo siya. Nagbuhos ng sarili. Inilagay sa harap niya. Pagkatapos ay kinuha sa bulsa ang isang maliit na board na may wire at ang radio ay talagang nagsimulang gumana. Tahimik, bahagyang pag-ubos ng boses, lumang alon, lumang musika, hindi matukoy na isang bagay, ngunit buhay. Naupo kami sa mesa sa kusina at nakinig. Sa labas ay umulan maliit, taglagas, walang kahulugan at walang amoy. Ang parehong iyon kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon ay hindi ito nagmumukha na monotono. Basta ulan lang, basta linggo. Nanay, sabi ni RJ pagkatapos ng ilang sandali. Ano? Hindi ka ba nagsisisi? Alam ko kung saan ito. Hindi ako nagtatanong, naklinawin, tungkol saan ng eksakto, tungkol sa lahat na hindi mo ibinigay na ganito ang naging mangyari. Ibinaba ko ang libro, tumingin sa kanya, sa kanyang seryosong mukha, sa mga daliri sa paligid ng tasa, nag-isip ng totu, hindi para sa sagot na magpapakalma sa kanya, kundi dahil ang tanong ay totu. Hindi, sabi ko. Nikatiting. Nikatiting. Nagsimulang ngumiti siya ng nasisiyahan, tulad ng ngiti kapag ang sagot ay tumugma sa inaasahan. Kinuha ang tasa, uminom. Magandang tsaa, iniulat niya. Alam ko, sabi ko. Tahimik na tumutugtok ang radyo. Sa labas ay umulan. Naupo kami. Sapot na iyon.